Tito, bakit po kayo may kasamang traitor na nasa tabi niyo lang? Ito ang tanong na binitawan ng 10 taong gulang na si Leo sa harap ni Richard Holt, ang bilyonaryong Amerikano na nagpapagalaw sa ekonomiya ng buong mundo. Hindi ordinaryong bata si Leo. Minana niya ang kakaibang kakayahan mula sa kanyang yumaong ina, ang kakayahang makita ang kapalaran ng isang tao sa pamamagagitan lang ng pagtingin sa kanyang mukha. Isang henyo sa pagbabasa ng kapalaran. Sa sandaling iyon, nanlamig ang mukha ni Chairman Richard Holt. Kung tama ang sinasabi mo, bibigyan kita ng 100 milyong piso. Pero kung nagkamali ka, makukulong ang iyong ama. Pagkatapos ng mga salitang iyon, agad na tinuro ng lahat si Leo, akusahan siya ng panloloko. Walang naniwala sa kanya. Nagsimula ang isang pagtaya na walang sinuman sa mundo ang makapaghihinala. Naglakas loob kaya ang nakita ng batang ito na maging katotohanan? Bago tayo magsimula sa kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel na ito at mag-iwan ng komento kung saan ka nakikinig upang umasa na ang swerte ay dumating sa iyo. 9:00 ng umaga. Sa isang lumang siksikang eskinita sa Tondo, Maynila, tumayo sa kusina ang 20 taong gulang na si Kuya Daniel. Napakahusay ni Kuya Daniel. Hindi man marangya, unti-unting nabubuo ang isang baon na puno ng pagmamahal. Mula nang pumanaw ang kanyang ina noong siya ay 10 taong gulang, si Kuya Daniel ay naging ina at nakatatandang kapatid para sa kanyang nakababatang kapatid na si Leo. Ang kanilang ama na si Mang Carding ay isang security guard na nagtatrabaho sa shift, kaya natural na naging responsibilidad ni Kuya Daniel ang mga gawaing bahay at pag-aalaga sa kanyang kapatid. Habang maingat na itinatali ni Kuya Daniel ang tela ng baon, biglang tumunog ng malakas ang kanyang cellphone. Gulat na sinagot ni Kuya Daniel ang tawag. Hello? Opo? Ngayon po ba? Sumasakit po pala ang likod ng ka-senior ko? Ito ay tawag tungkol sa isang kagyat na pangangailangan ng trabahador sa construction site, isang oportunidad na hindi palalagpasin ni Kuya Daniel. Dahil kung mayroon siyang kita para sa araw na iyon, mababayaran niya ang mga utility bills ng buwan. Subalit, may problema. Sino ang magdadala ng baon ng ama? Saglit na nag-isip si Kuya Daniel, pagkatapos ay tiningnan ang nakababata niyang kapatid na mahimbing na natutulog sa katabing silid. Ayaw niya mang pag-utusan ng 10 taong gulang na bata na maghatid ng baon hanggang sa Makati CBD, wala siyang ibang paraan. Leo, marahang niyugyog ni Kuya Daniel ang balikat ng kanyang kapatid. Nagmulat si Leo, kinukusot ang kanyang mga mata habang nag-aangat ng tingin. Malabo pa ang kanyang mga mata, tila nasa pagitan pa rin ng panaginip at realidad. Kuya, bakit po? Leo, may biglaan lang akong trabaho. Kailangan ko nang umalis. May paghingi ng paumanhin sa boses ni Kuya Daniel. Pagkakita sa ekspresyon ng kanyang kuya, agad na bumangon si Leo at umupo. Bata pa man, may pagnanais siyang pagaanin ang pasanin ng kanyang kuya. Ngayon, magbabaybay ang tatay, kaya kailangan talagang maihatid ang tanghalian niya. Pwede mo bang ihatid itong baon? Tumango si Leo. Pilit niyang binuksan ang kanyang mga antok na mata at sumagot. Opo kuya. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang maghahatid. Sa sagot na iyon, hinaplos ni Kuya Daniel ang ulo ng kanyang kapatid at nagpahayag ng pasasalamat. Pagkatapos, nagmamadali siyang nagpalit ng construction uniform at umalis ng bahay. Naiwang mag-isa si Leo. Naghugas siya ng mukha at nagpalit ng damit. Mahigpit niyang niyakap ang baon na inihanda ng kanyang kuya at walang pag-aalinlangan sa kanyang mga hakbang nang umalis siya ng bahay. 2 beses siyang sumakay ng bus at halos 1 oras na naglakad sa hindi pamilyar na Makati. Sa wakas, isang malaking gusaling salamin ang lumitaw sa harapan ni Leo, Global Tech, Philippines Headquarters. Ang gusaling iyon, na nakatayo ng tuwid na parang higante na nakatingin sa kanya nang may nakakakilabot na tindig. Isang tanawin na magpapanginig sa isang ordinaryong 10 taong gulang na bata. Ngunit si Leo ay pumasok sa lobby ng gusali ng may kalmado at blankong ekspresyon. Hindi takot ang nasa kanyang malinaw na mga mata, kundi pag-uusisa. Ang lobby ay isang espasyo na parang palasyo sa pelikula na may marmol na sahig at maringal na chandelier na nagniningning. Lumingali nga si Leo habang hinahanap ang kanyang ama.
Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa entrada. "Aba, Leo." Lumapit ang kanyang ama na si Mang Carding na nakasuot ng uniforme ng security guard na may gulat na ekspresyon. Bakas sa kanyang mukha ang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal para sa kanyang anak. "Paano ka nakarating dito? Nasaan ang kuya mo?" Kitang-kita ang pag-aalala sa boses ni Mang Carding. Hindi niya inakala na ang kanyang 10 taong gulang na anak ay nakarating sa Makati sa pamamagitan ng bus. "Nagkaroon po ng biglaang trabaho si kuya, kaya ako na po ang dumating, tatay." Iniabot ni Leo ang baon sa kanyang ama at ngumiti ng matamis. Sa sandaling iyon, nainit ang sulok ng mata ni Mang Carding. Masakit sa kanyang dibdib na isipin ang kanyang bunsong anak na mag-isang naglakbay sa malayong lugar. "Leo, ang galing mo. May sugat ka ba?" Tanong ni Mang Carding habang hawak ang kamay ng kanyang anak. Sa mainit na haplos ng kamay, masayang ngumiti si Leo at umiling. Sa mismong sandaling iyon, biglang nagulantang ang buong lobby. Dumagundong ang matalim na tunog ng mga sapatos sa sahig ng lobby. Kasabay nito, humiwalay ang mga tao sa kaliwa at kanan, nagbibigay daan. Parang naghiwalay ang dagat, at sa gitna nito, nabuo ang isang daan. Mula sa dulo ng daang iyon, dahan-dahang lumakad ang isang matandang Ginoo. Makinis na inayos ang kanyang puting buhok, nakasuot ang matandang iyon ng custom-made suit na may gintong cufflinks. Ang kanyang mukha, na puno ng kulubot, ay nagtataglay ng malalim na dignidad na kasing timbang ng bigat ng panahon. Nakapalibot sa kanya ang 12 ng mga kasama at mamamahayag, tila mga buwan na umiikot sa isang planeta. Ito si Richard Holt, chairman ng Global Tech, isang malaking personalidad sa industriya ng teknolohiya sa mundo. Ang balita pa lang ng kanyang pagdating sa Pilipinas ay sapat na para yanigin ang stock market. Sa tabi mismo ni Richard, may isang Pilipinong lalaki na naglalakad, patuloy na yumuyuko. Si Ginoong Reyes, ang Senior Vice President na nagtatrabaho sa loob ng 15 taon sa tabi ni Richard. Sumasagot siya sa bawat salita ni Richard ng, "Opo, Chairman." "Oo naman, Chairman." At may mapagkunwari siyang ngiti sa mukha. Nagmamadali si Mang Carding na itinulak si Leo sa sulok. "Leo, dito ka lang. Napakayamang tao niya, kaya huwag kang gumawa ng ingay." Nanginginig ang boses ni Mang Carding. Natatakot siya sa mangyayari kung makikita siyang kasama ang kanyang anak sa harap ng chairman bilang isang security guard. Ngunit tila hindi narinig ni Leo ang mga salita ng kanyang ama. Dahil ang kanyang malinaw na mga mata ay nakatitig sa mukha ni Chairman Richard, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Leo. Nawala ang kanyang karaniwang maliwanag na tingin at napalitan ito ng isang malalim na tingin, tila may tinitignan siyang kakaiba. May kakaibang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Kinulubot ang noo ng bata. Nang dumaan si Richard sa harapan ni Mang Carding, "Tito." Isang malinaw at matinis na boses ng bata ang sumira sa katahimikan ng lobby. Sa sandaling iyon, tumigil ang lahat ng galaw. Tumigil ang mga hakbang ni Richard at sabay-sabay na lumingon ang mga kasama niya. Namutla ang mukha ni Mang Carding. "Napakaraming magnanakaw sa paligid mo, Tito." Walang pag-aalinlangan sa boses ni Leo. Isang kalmado at puno ng kumpiyansa na tono na hindi mo aakalain sa isang 10 taong gulang na bata. "May traidor na nasa tabi mo lang, bakit mo po siya kasama?" Nanigas ang buong lobby na parang yelo. Marahil ay maririnig mo pa ang paglunok ng laway ng isang tao sa katahimikan. Kumibot ang kilay ni Richard Holt. Dahan-dahang bumaba ang kanyang nanlalamig na tingin at tumigil sa mukha ni Leo. Namutla si Mang Carding at pilit na tinakpan ang bibig ng kanyang anak. Ngunit huli na, nahulog na ang tubig. "Patawarin po ninyo ako, Chairman. Bata pa po ang anak ko at wala pa sa hustong pag-iisip." Malalim na yumuko si Mang Carding at paulit-ulit na humingi ng paumanhin. Nanginginig ang kanyang boses at lumabas ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Ngunit pilit na inalis ni Leo ang kamay ng kanyang ama at diretso niyang tiningnan si Richard. Walang takot sa kanyang mga mata. Tumawa si Richard. "Magnanakaw, bata?" Malamig ang kanyang boses, ngunit may halong pag-uusisa. "Ang mga nasa paligid ko ay pawang mga henyo na nagtapos sa Harvard at Stanford. Ano ang alam mo para sabihin ang ganyang kalaking kawalang galang?" Hindi umatras si Leo. "Tito,
Nakikita niyo po ba ang dulo ng ilong niyo? Itinuro ng bata ang mukha ni Richard. Ang dulo ng ilong niyo po ay baluktot at may bahid ng pula. Sinasabi po ng face reading na ito ay tanda na ipagkakanulo kayo ng isang pinagkakatiwalaan at ang lahat ng inyong ari-arian ay mawawala. Nagulat ang lahat ng nasa lobby. May pirmahan po kayo mamayang hapon, di ba? Naging matatag ang boses ni Leo. Huwag na huwag niyo po itong gagawin. Kapag ginawa niyo po iyan, ang inyong kumpanya ay magiging pag-aari ng iba mula ngayon. Sa sandaling iyon, nagulantang ang labi. Nagkagulo ang mga mamamahayag at nagtinginan ang mga kasama. Luminaw ang tingin ni Richard at mula sa kanyang bibig lumabas ang isang malamig na tawa. Sa ika-21 siglo, tinatakot mo ako ng ganoong pamahiin sa negosyo? Wala kang galang. Isang hakbang na lumapit si Richard. Ang kanyang anino ay ganap na bumalot sa maliit na katawan ni Leo. Sige, bata, may imumungkahi akong isang pusta. Bumaba ang kanyang boses. Kung tama ang sinasabi mo na mabibigo ang kontrata ngayong araw at lilitaw ang totoong magnanakaw sa paligid ko, umangat ang kilay ni Richard. Bibigyan kita ng 100 milyong piso. 100 milyong piso? Nagulat ang mga taong nakarinig ng halagang iyon. Ngunit ang sumunod na salita ni Richard ay mas nakakagulat. Ngunit kung nagkamali ka, makukulong ang iyong ama sa kasong panloloko. Nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Mang Carding. Naramdaman niya ang lamig na bumalot sa kanyang buong katawan sa salitang kulungan. Ngunit nanatili si Leo na hindi natitinag, nakatitig kay Richard. Matapos sabihin ng malamig, tumalikod si Richard at nagtungo sa private elevator. Nang hindi lumilingon, nagmamadaling sumunod si Ginoong Reyes. Nagkataon lang ba ang sinabi ng batang iyon? Nagsimula ng umikot ang orasan ng kapalaran. Nang tinalikuran ni Chairman Richard Holt ang kanyang malamig na tingin, agad na nagbago ang kapaligiran ng lobby. Tik, tak. Habang papalayo ang tunog ng sapatos ng chairman patungo sa private elevator, ang mga tingin ng mga taong naiwan sa lobby ay sabay-sabay na napako kina Mang Carding at Leo. Ang mga tingin na iyon ay hindi lang masakit, kundi nakasusugat. At ang sumira sa katahimikan ay si Direktor Ramirez, ang direktor ng Philippine Branch. Ang baliw na security guard na ito, pulang-pula at asul ang mukha ng direktor sa galit. Kilala siya bilang isang taong madalas sumigaw sa kanyang mga nasasakupan, ngunit ibang klase ang galit niya ngayon. Dahil ang isang empleyado ng kanyang branch ay gumawa ng problema sa harap ng isang pandaigdigang personalidad. Madaling isipin kung gaano kalaki ang kanyang galit. Paano mo ba pinapalakihan ng iyong anak? Nanloloko sa harap ng chairman. Nagtatraidor. Ito ay isang nakamamatay na dagok sa imahe ng kumpanya. Ngayon din, palabasin mo ang batang ito. Galit na lumapit ang direktor at inabot ang kanyang kamay, tila hahawakan ang kwelyo ni Mang Carding. Hindi umilag si Mang Carding. Yumuko siya ng halos 70 degree at paulit-ulit na humingi ng paumanhin. Patawarin po ninyo ako, Direktor. Talagang patawarin po ninyo ako. Patawad? Matatapos lang ba sa paghingi ng tawad? Umalingaw-ngaw ang boses ng direktor sa buong lobby. Tumigil ang mga empleyado sa lobby at pinanood ang eksena. May ilan pang ang kumuha ng cellphone. Niniting ang tenga ni Mang Carding. Isang taong 5 taon ng tapat na nagtatrabaho, ngunit ngayon ay napapahiya sa harap ng lahat. Ngunit mas inaalala ni Mang Carding ang kanyang anak kaysa sa kanyang sariling dangal. Lumingon siya sa likod at nakita niyang nakatayo pa rin si Leo na may kalmado at blankong ekspresyon. Ang kanyang hitsura ay mas lalong nagpatindi sa kirot sa dibdib ni Mang Carding. Sa sandaling iyon, tahimik na nagsalita si Leo sa likod ng kanyang ama. Tito, hindi po ako nanloloko. Sinabi ko lang po ang nakita ko. Nanlaki ang mga mata ng direktor. Hindi siya makapaniwala sa ugali ng bata na hindi man lang natitinag sa sitwasyong ito. Ano ka mo, ang batang ito? Nagmamadaling tinakpan ni Mang Carding ang bibig ng kanyang anak at muling yumuko ng mas malalim sa direktor. Patawarin po ninyo ako. Ang anak ko po, tulad ng yumaong asawa ko, ay may kakayahang bumasa ng mukha. Ganoon na po siya mula pa noong bata. Hindi po siya nanloloko, talagang may nakita lang po siya. Hayaan niyo na po sana kami sa isang beses na ito. Nanginginig ang boses ni Mang Carding.
Bigla niyang naalala ang kanyang asawa na namatay 10 taon na ang nakakaraan pagkatapos ipanganak si Leo. Ang kanyang asawa ay mayroon ding kakayahan na makabasa ng kung ano sa mukha ng tao tulad ni Leo. Ang mga kapitbahay ay nagtataka sa kanya, ngunit natatakot din. Tila ang kakayahang iyon ay ganap na namana ng kanilang bunsong anak. Ngunit si Direktor Ramirez ay walang interes sa ganoong uri ng paliwanag. Kinindata ng direktor ang team leader ng security. Lumapit ang team leader ng security at 2 security guard. Palabasin ninyo agad ang mga ito. Huwag ninyong hayaang makagalaw sila ng kahit isang hakbang mula sa lobby. Marahas na hinawakan ng team leader ng security ang braso ni Mang Carding. Hindi lumaban si Mang Carding. Hawak lang niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang anak at hinayaan siyang hilahin palabas ng lobby. Nang isara ang salaming pinto, lumingon si Mang Carding. Ang marangyang lobby na kanyang binantayan sa loob ng 5 taon ay parang ibang mundo na ngayon. Tila isang lugar na hindi na kailanman magiging bahagi ng kanyang buhay. Samantala, sa loob ng private elevator, si Chairman Richard Holt ay nasa kakaibang katahimikan. Bukod kay Richard, may 3 kasama at si Ginoong Reyes sa elevator. Nagkatinginan sila sa isa't isa, ngunit si Ginoong Reyes ang unang nagsalita. Chairman, huwag na po ninyong pansinin ang nangyari kanina. Kalmado ang boses ni Ginoong Reyes, ngunit may pagpipilit. Bilang taong nagtrabaho sa tabi ni Richard sa loob ng 15 taon, mas kilala niya ang chairman kaysa kanino man. Sa Pilipinas, may mga manloloko, talagang paminsan-minsan na ginagamit ang mga bata para kumuha ng atensyon at pera. Tila, sinubukan ng security guard na gamitin ang kanyang anak. Nakakahiya talaga. Tumango ang ibang kasama. Tama po. Sa panahon ngayon, face reading? Hindi po nila alam na hindi kayo maloloko ng ganoong pamahiin, Chairman. Ngunit tumawa si Richard. Face reading? Sa ika-21 siglo, ang ganoong pamahiin ay binabanggit sa negosyo? Kawalang galang. Malamig at matatag ang boses niya, tulad ng dati. Ngunit hindi namamalayan, hinawakan ni Richard ang dulo ng kanyang ilong. Ang mismong lugar na itinuro ng bata kanina. Tila umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang tenga ang malinaw at matinis na boses na iyon. Imposible. Paano ako matitinag sa biro lang ng 10 taong gulang na bata? Umiling si Richard at inulit sa kanyang isip. Siya ay isang lubos na praktikal na tao. Isang taong nabuhay sa paniniwala sa datos at numero lamang. Ang kutob at intuwisyon ay para sa kanya ay puro pamahiin lang. Kumpleto na ba ang paghahanda para sa signing ceremony ngayong araw? Nagpalit ng usapan si Richard. Opo, Chairman. Magaganap po ito mamayang 3:00 ng hapon sa ballroom ng Grand Hyatt Hotel. Kumpleto na po ang lahat ng paghahanda. Sagot ni Ginoong Reyes habang ipinapakita ang kanyang tablet. Punong-puno ang screen ng mga dokumento para sa malaking merger agreement na gaganapin ngayong araw. Tumango si Richard. Ngunit may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang ekspresyon. Wala ni isa man ang nakapansin nito. Sa parehong oras, sa labas ng gusali, si Mang Carding at Leo, na sa pilitang pinalabas, ay nakatayo sa malamig na bangketa. Walang masabi si Mang Carding, tila blanko ang kanyang isip. Sa sandaling iyon, lumabas si Team Leader Castro mula sa gusali. Malamig at matigas ang kanyang ekspresyon. Mang Carding. Tumigil si Team Leader Castro sa harap ni Mang Carding. At nang walang emosyon, sinabi niya, utos ng direktor, tanggal ka na. Sa isang salita na iyon, gumuho ang mundo ni Mang Carding. Tanggal po? Team Leader, sandali lang po. May ginawa po ba akong masama? Hindi pinakinggan ni Team Leader Castro ang mga salita ni Mang Carding. Inabot niya ang nameplate ng security guard na nasa dibdib nito. At parang walang anuman, kinuha niya iyon. Ang tunog ng pagtanggal ng nameplate ay tila dumurog sa dibdib ni Mang Carding. Huwag ka nang pumasok mula bukas. Ipasok ko na lang sa account mo ang iyong severance pay. Dagdag ni Team Leader Castro habang inilalagay ang dot nameplate sa kanyang bulsa. Isipin mong swerte ka pa. Dapat ka pang magpasalamat na hindi ka pa ipinare-report sa pulis ng direktor. Iniwan ang mga salitang iyon. Muling pumasok si Team Leader Castro sa gusali. Walang magawa si Mang Carding kundi tingnan ng walang malay ang kanyang likod.
5 taon siyang nagtrabaho, binabantayan ng gusaling ito araw-araw, kahit anong panahon, kahit may sakit. Ang early morning shift at night shift ay hindi niya iniinda. Ginawa niya ang lahat para sa trabahong ito kahit hindi niya mapuntahan ang mga school activities ng kanyang mga anak. Ngunit ang lahat ng iyon ay nawala sa loob lamang ng ilang minuto. Bumagsak si Mang Carding sa lupa. Nawalan siya ng lakas sa kanyang mga paa at hindi na makatayo. Lumabo ang kanyang paningin at bumaba ang mainit na luha sa kanyang mukha. Tatay, narinig niya ang mahinang boses ni Leo. Inangat ni Mang Carding ang kanyang mukha. Tinitigan siya ng kanyang anak na may mga mata ng paghingi ng paumanhin. Tatay, patawarin po ninyo ako. Lumuhod si Leo sa tabi ng kanyang ama at mahigpit niyang hinawakan ang magaspang na kamay ng kanyang ama gamit ang kanyang maliit na kamay. Dahil po sa akin, nangyari ito sa inyo, tatay. Sana po hindi na lang ako nagsalita. Nagsimula ring lumabas ang luha sa mga mata ni Leo. Ngunit hindi umiyak ang bata. Sa halip, mas mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ama at sinabi, "Pero tatay, totoo po ang nakita ko. Marami po talagang masama sa mukha ng matandang iyon. Hindi po ako nagsinungaling." Tinitigan ni Mang Carding ang mukha ng kanyang anak. Walang bahid ng kasinungalingan sa kanyang malinaw na mga mata. Alam ni Mang Carding na si Leo ay may kakaibang kakayahan mula pa noong bata pa. Hindi pa rin alam ni Mang Carding kung ang kakayahang minana mula sa yumaong asawa ay isang pagpapala o isang sumpa. Ngunit sa sandaling ito, hindi niya kayang sisihin ang kanyang anak dahil sinabi lang ni Leo ang nakikita niya. Niyakap ni Mang Carding ang kanyang anak at nang walang sabi-sabi, tahimik siyang umiyak. Ang mga taong naglalakad sa kalsada ay panandaliang tumitingin at pagkatapos ay dumadaan. Walang ni isa man ang tumigil. Sa ilalim ng magagarang gusali ng Makati, niyakap ng ama at anak ang isa't isa ng ilang sandali. Samantala, sa parehong oras, si Chairman Richard Holt ay nakarating na sa kanyang executive office sa top floor. Mula sa salaming bintana, makikita ang skyline ng Maynila. Sa ilalim ng asul na langit na walang ulap, maraming gusali ang nagniningning sa sikat ng araw. Ngunit hindi man lang tiningnan ni Richard ang tanawin. Nakatitig ang kanyang tingin sa tambak na papeles sa mesa, ang kontrata na kailangan niyang pirmahan mamayang hapon. Kung matutuloy ang kontratang ito, ganap na makokontrol ng Global Tech ang merkado ng Pilipinas. Ito ay $1 bilyong na transaksyon. Hawak ni Richard ang isang fountain pen, ngunit nanginginig ang kanyang mga daliri. May pirmahan po kayo mamayang hapon, di ba? Huwag na huwag niyo po itong gagawin. Muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang boses ng bata. Kapag ginawa niyo po iyan, ang inyong kumpanya ay magiging pag-aari ng iba mula ngayon. Nginatngat ni Richard ang kanyang ngipin. Kalokohan. Ano ang alam ng 10 taong gulang na bata? Sinabi niya sa kanyang sarili habang binubuksan ng mga papeles. Ito ay isang kontrata na maingat na sinuri ni Ginoong Reyes. Higit sa lahat, pinagkakatiwalaan ni Richard ang kakayahan ni Ginoong Reyes na nagtrabaho sa kanya bilang kanyang kanang kamay sa loob ng 15 taon. Chairman, gusto po ba ninyong dalhan ko kayo ng tsaa? Magalang na tanong ng secretary na nasa harap ng pinto. Hindi, ayos lang. Umalis ka na. Winagayway ni Richard ang kanyang kamay. Umalis ang secretary at muling bumalik ang katahimikan sa executive office. Sinubukan ni Richard na basahin ang mga papeles. Ngunit kakaiba, hindi niya makita ang mga letra. Paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isip ang malinaw na mga mata ng batang iyon. Ang tingin na iyon na diretso siyang tinitigan ng walang takot. Ang dulo ng ilong niyo po ay baluktot at may bahid ng pula. Hindi namamalayan, napunta ang kamay ni Richard sa dulo ng kanyang ilong. Sa kanyang hitsura na iyon, biglang tumawa si Richard. Ano ang ginagawa ko? Natitinag ako sa isang salita lang ng bata. Malakas na umiling si Richard at isinara ang mga papeles. Pagkatapos, tumayo siya at nagtungo sa banyo. Naisip niyang kailangan niyang maghugas ng mukha at magpalamig. Binuksan ni Richard ang pinto ng banyo at pumasok, tumayo siya sa harap ng lababo. Binuksan niya ang malamig na tubig at naghugas ng mukha. Nang dumampi ang malamig na tubig sa kanyang balat, medyo luminaw ang kanyang isip. Pinunasan ni Richard ang kanyang mukha gamit ang tuwalya habang nagaangat ng tingin.
At sa sandaling tumingin siya sa salamin, tumigil ang kanyang galaw. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, mayroon siyang kakaiba sa dulo ng kanyang ilong, parang pulang butlig. Isang bagay na wala nang mag-ahit siya ng balbas kaninang umaga. Nanlaki ang mga mata ni Richard. Hinawakan niya ang dulo ng kanyang ilong gamit ang kanyang daliri. Naramdaman niya ang bahagyang init. Ang dulo ng ilong niyo po ay baluktot at may bahid ng pula. Sinasabi po ng face reading na ito ay tanda na ipagkakanulo kayo ng isang pinagkakatiwalaan at ang lahat ng inyong ari-arian ay mawawala. Muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang boses ng bata. Hindi maialis ni Richard ang kanyang tingin sa salamin. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para siyang kinikilabutan. Aksidente lang yan. Nanginginig na bulong ni Richard. Isang simpleng aksidente lang. Ngunit sa kanyang mga mata, dahan-dahang lumaganap ang hindi maalis na pagkalito at takot. Nakatitig si Richard sa kanyang sariling mukha sa salamin. Ang pulang tuldok sa dulo ng kanyang ilong ay tila tahimik, ngunit malinaw na nagbibigay babala sa kanya ng isang bagay. Lumipas ang oras at hapon na. Bago magsimula ang signing ceremony, ang malaking ballroom sa pinakamagandang hotel sa sentro ng Maynila ay puno ng kagandahan. Ang mga crystal chandelier na nakabitin sa kisame ay naglalabas ng nakakasilaw na ilaw at daan-daang mga inimbitahang bisita ang nakaupo sa pulang karpet. Ang mga chairman ng nangungunang malalaking kumpanya sa bansa, mga maimpluwensyang tao sa politika at mga mamamahayag mula sa buong mundo. Sa pagtingin pa lang sa mga mukha ng mga taong nagtipon-tipon dito ngayong araw, alam na kung gaano kahalaga ang kontratang ito. Ang merger agreement sa pagitan ng Global Tech at isang malaking kumpanya ng IT sa Pilipinas. Kung matutuloy ang kontratang ito, ganap na makokontrol ng Global Tech ang Asian market. Ito ay isang transaksyon na nagkakahalaga ng bilyong dolyar at isang malaking deal na siguradong mangunguna sa mga balita sa ekonomiya sa buong mundo. Nasa pinakaharap na hanay ng mga upuan sa ballroom si Chairman Richard Holt, ngunit may bahagyang lungkot sa kanyang mukha. Sa ilalim ng magagarang ilaw, tila may anino ang kanyang mukha. Sa paligid, may mga pagbati at tunog ng nagbabanggaan na mga baso ng champagne, ngunit walang tunog ang ganap na pumapasok sa tenga ni Richard. Dahil paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang nangyari kaninang umaga. Tigilan mo yan, biro lang yan ng bata, sinabi niya sa kanyang sarili habang tinitignan ang mga papeles sa mesa. Ilang pahina ng kontrata, at sa huling pahina, mayroong espasyo na naghihintay sa kanyang pirma. Sa sandaling iyon, lumapit si Ginoong Reyes na nakaupo sa tabi niya nang may pagpipilit. Chairman, ayos lang po ba kayo? May pag-aalala sa boses ni Ginoong Reyes. Ayos lang. Medyo pagod lang. Pilit na ngumiti si Richard at sumagot. Tumango si Ginoong Reyes na tila nakampante at kinumpirma ang huling detalye ng mga papeles. Pagkatapos, maingat niyang iniabot ang panulat. Chairman, kung matutuloy lang itong kontrata, ganap na sa inyong kamay ang merkado ng Pilipinas. Sa pirma na ito ngayong araw, ang Global Tech ay magiging pinakamahusay na kumpanya sa mundo bukas. Tumango rin ang mga opisyales sa paligid sa mga salita ni Ginoong Reyes. Kinuha ni Richard ang panulat. Binuksan ni Richard ang huling pahina ng mga papeles. Sa sandaling inilagay niya ang panulat sa signature line, biglang lumayo ang lahat ng ingay sa ballroom. Ang mga boses ng mga nagkakagulong tao, ang tunog ng nagbabanggaan na mga baso, ang tunog ng camera shutter, lahat ay parang lumubog sa tubig, malayo at malabo ang tunog. At sa katahimikan na iyon, isang boses lang ang malinaw na umalingaw-ngaw. Huwag po kayong pumirma. Tumigil ang kamay ni Richard. Kapag ginawa niyo po yan, ang inyong kumpanya ay magiging pag-aari ng iba mula ngayon. Ang malinaw at matinis na boses na iyon, ang boses ng 10 taong gulang na batang narinig niya kaninang umaga sa lobby. Hindi namamalayan, hinawakan ni Richard ang dulo ng kanyang ilong, mainit ito. Ang pulang tuldok na nakita niya sa salamin kaninang umaga, tila naglalabas pa rin ng init sa lugar na iyon. Chairman, narinig niya ang boses ni Ginoong Reyes. Nagising si Richard at nag-angat ng tingin. Hinihintay na po ng lahat ang inyong pirma. Nagmamadaling sinabihan ni Ginoong Reyes. May pagmamadali sa kanyang mga mata. Muling tiningnan ni Richard ang mga papeles.
Sinubukan niyang pigilan ang panulat sa kanyang kamay. Ngunit sa sandaling iyon, muling narinig niya ang boses ng bata. Sinasabi po ng face reading na ito ay tanda na ipagkakanulo kayo ng isang pinagkakatiwalaan at ang lahat ng inyong ari-arian ay mawawala. Nanlaki ang mga mata ni Richard, may kakaiba. Isang hindi maipaliwanag na takot ang bumalot sa kanyang buong katawan. Tila may intuition siyang kung pipirmahan niya ngayon, mangyayari ang isang bagay na hindi na mababalik. Itigil ang kontrata, Chairman. Nagulat na tanong ni Ginoong Reyes. Hintay, mababang boses na sinabi ni Richard. Ipagpaliban ang kontrata. Sa sandaling iyon, nanigas ang ballroom, tila huminto ang oras. Daan-daang tingin ang sabay-sabay na napako kay Richard. Umilaw ang mga camera flash at nagsimulang magkagulo ang mga mamamahayag. Ano po? Ang kinatawan ng kabilang partido ay galit na tumayo. Baluktot ang kanyang mukha sa hindi makapaniwalang ekspresyon. Chairman, nagbibiro po ba kayo? Alam niyo po kung gaano katagal kaming naghanda para sa kontratang ito. Nagsimula ring magkagulo ang ibang opisyales. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit bigla kayong nagkaganyan? Sa isang iglap, naging gulo ang lugar. Namutla si Ginoong Reyes at hinawakan ang braso ni Richard. Chairman, ano po ba ito? Puno ng pagmamadali ang kanyang boses. Ngayon po, pinapanood tayo ng lahat ng media sa mundo. Kung ipagpaliban ang kontratang ito, babagsak ang kredibilidad ng global tech. Pakiusap, maging kalmado po kayo. Mahigpit na hinawakan ni Ginoong Reyes ang braso ni Richard. Napakapit ang braso ng suit ni Richard sa lakas ng pagkakahawak. Ngunit hindi natinag si Richard. Dahan-dahan niyang hinawakan ang dulo ng kanyang ilong. Mainit pa rin ito. Mas mainit pa yata kaysa kanina. Ang dulo ng ilong niyo po ay baluktot at may bahid ng pula. Muling umalingaw-ngaw ang boses ng batang iyon sa kanyang tenga. Nakumbinsi si Richard, may mali. Wala nang pirmahan ngayong araw. Matatag na ipinahayag ni Richard. Suriin muli ang lahat ng dokumento mula sa simula, ang lahat ng impormasyon, ang lahat ng numero, kumpirmahin ng walang anumang nawawala. Sa mga salitang iyon, ganap na nagulo ang ballroom. Galit na pinatunog ng kinatawan ng kabilang partido ang mesa at sumigaw. Ito ay panloloko. Ginagago niyo ba kami? Ang mga mamamahayag ay patuloy na kumukuha ng litrato at ang mga opisyales ay nagkakagulo habang nagtitinginan sa isa't isa. Nakatayo si Ginoong Reyes na namumutla. May pagkalito at isang hindi maipaliwanag na emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Tahimik na tumayo si Richard sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon at napalibutan ng mga security guard, umalis siya sa ballroom. Sa likod niya, lumayo ang ingay ng ballroom na naging gulo. Bumuntong hininga ng malalim si Richard sa kanyang opisina at umupo sa upuan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari sa ballroom kanina. Ang katotohanan na ipinagpaliban niya ang mahalagang kontratang iyon. Nababaliw na yata ako. Naisip ni Richard habang tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Siya, na nabuhay sa paniniwala sa datos at numero lamang, ay ipinagpaliban ang isang kontratang $1 dahil sa isang salita ng 10 taong gulang na bata. Ito ay isang kabaliwan, hindi ito isang rasyonal na desisyon, ngunit wala siyang magawa. Dahil sa sandaling iyon, hindi gumalaw ang kamay na humahawak sa panulat. Tila may hindi nakikitang kamay ang pumipigil sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, marahas na bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang Mang Secretary. Namutla ang mukha ng Mang Secretary. Halata na nagmamadali siyang dumating. Anong nangyari? Nag-angat ng tingin si Richard. Kasalukuyan pong may breaking news. Nanginginig ang kamay ng Secretary. Habang iniabot ang tablet, lumitaw sa screen ang isang emergency news bulletin. Sa sandaling makita ni Richard ang screen, tila huminto ang kanyang puso. Ang katotohanan na ang partner company na pinaplano nilang i-merge ay nagmamanipula ng mga undisclosed contracts para itago ang malaking fraudulent accounting ay inilantad ng *Prosecutor's Office*. Nanginginig ang boses ng Secretary habang binabasa ang nilalaman ng balita. Napag-alaman na ang aktwal na utang ng partner company ay higit sa 10 beses ng halagang inilabas. Kung natuloy ang merger agreement, ngayong araw, ang acquiring company
ay sasagutin ang $1 billion na hidden debts. Inaresto ng prosecutor's office ang pamunuan ng partner company. Hindi na makarinig pa si Richard. Naramdaman niya ang kilabot sa kanyang buong katawan. Kung pinirmahan niya ang mga dokumentong iyon kanina, ang Global Tech ay sasagutin ang $1 billion na utang at babagsak sa isang iglap. Ang kumpanya na kanyang binuo sa kanyang buong buhay ay magugunaw sa isang gabi. Ngunit ano ang pumigil dito? Isang salita lang ng 10 taong gulang na bata ang nagligtas sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Richard habang binubuksan ang drawer ng mesa. Kinuha niya doon ang isang maliit na salamin. Ang kanyang mukha na makikita sa salamin, ang pulang tuldok sa dulo ng kanyang ilong ay nandoon pa rin. Ngayon lang napagtanto ni Richard. Hindi biro ang mga salita ng batang iyon. Hindi rin pamahiin at lalong hindi panloloko. Talagang may nakita ang batang iyon. Kung ganoon, sinabi niya na ipagkakanulo siya ng isang pinagkakatiwalaan. Bulong ni Richard ang fraudulent accounting ng partner company na ilantad na iyon. Ngunit malinaw na sinabi ng batang iyon na ang traidor ay nasa tabi mismo niya. Kung ganoon, hindi pa yata tapos. Baka may iba pang totoong traidor sa kanyang malapit na paligid. Lumiwanag ang tingin ni Richard. Secretary, sumagot ang secretary ng may kaba. Nag-atubili ng bahagya si Richard pagkatapos ay utos niya ng mahina. Ang batang iyon kaninang umaga. Ang anak ng tinanggal na security guard. Nanlaki ang mga mata ng secretary. Iharap mo sa akin ang batang iyon ngayon din. Sa anumang paraan, may pagmamadali sa boses ni Richard. Ang kakayahan ng batang iyon na kanina lang niya tinawag na pamahiin, ngayon ay tila iyon na lang ang makapagliligtas sa kanya. Nag-atubili ng saglit ang secretary, ngunit agad siyang yumuko. Masusunod, Chairman. Hahanapin ko po agad siya. Baka alam ng batang iyon kung sino ang totoong traidor na nagtatago sa aking tabi. Ngunit bago pa hanapin ni Richard ang bata, naunang nilamon ng publiko si Richard. Pinigilan ni Richard ang $1 billion na pagkalugi. Nakita niya ang isang pandaraya na muntik nang magpabagsak sa kanyang buong kumpanya. Dapat ay bayani si Chairman Richard Holt. Ngunit kinagabihan, ang screen na iniabot ng secretary kay Richard ay nagpapakita ng isang hindi kapanipaniwalang pangyayari. Isang anonymous bulletin board sa loob ng kumpanya. Sa bawat pag-scroll ni Richard sa screen, lumalabas ang bagong akusasyon na sinira ng chairman ang kontrata dahil sa isang salita ng 10 taong gulang na bata tungkol sa face reading. Hindi ba siya demensya? Magpa-mental check-up siya. Sa kanyang 70 taon ng buhay, hindi pa siya nakaranas ng ganitong insulto. Mahigpit ang hawak niya sa screen, halos mamutla ang kanyang mga daliri. Hindi man lang binanggit ni Richard ang salitang face reading. Sinabi lang niya na kailangan suriin muli ang mga dokumento. May isang taong sadyang nagkakalat ng alingaw-ngaw na ito para siya ay mawalan ng puwesto. Biglang umalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang boses ng batang iyon. May traidor na nasa tabi mo lang, bakit mo po siya kasama? Nalanta ang tingin ni Richard. Kinabukasan ng umaga, lumala ang sitwasyon na hindi na mapipigilan. Sa sandaling nagising si Richard at tinignan ang kanyang cellphone, tila nanlamig ang kanyang puso. Sa isang gabi, umabot sa 12 missed calls ang naipon. Ang mga board members ng New York headquarters, mga pangunahing shareholders at media sa buong mundo. Mas nakakagulat pa ang mga headline ng balita. Global Tech Chairman, okulto na pamamahala. Richard Holt, nagpawalang bisa ng $1 billion dahil sa face reading ng 10 taong gulang na bata. Sa ilalim ng balita, malaking inilabas ang kanyang litrato na kuha sa signing ceremony kahapon. Isang litrato na sadyang inedit upang mukha siyang balisa at nagmamadali. Nahulog ang cellphone mula sa kamay ni Richard. Siya, na nabuhay sa paniniwala sa datos at numero lamang, ay biglang naging isang manghuhula. At higit sa lahat, malawakang iniulat ito ng media sa buong mundo. Ang presyo ng stock na nagpakita ng senyales ng paggaling noong nakaraang araw ay bumagsak agad sa paglabas ng balitang ito. Mas lumalim pa ang pagbagsak kaysa noong nakaraang araw. Nagsimula ang panic selling ng mga investors. Nagpatawag ang Board of Directors ng New York headquarters
ng emergency meeting. Malamig at matigas ang mukha ng mga board members na nakakonekta sa video conference. Richard, magpaliwanag ka. Totoo ba na ipinagpaliban mo ang $1 billion na kontrata dahil sa isang salita ng bata? Binuksan ni Richard ang kanyang bibig, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa huli, ang kontratang iyon ay pandaraya at tama ang kanyang desisyon, ngunit kung tatanungin siya kung bakit niya ginawa ang ganoong desisyon, wala siyang masabi. Dahil sa face reading, dahil sinabi ng 10 taong gulang na bata na may pulang tuldok sa dulo ng kanyang ilong, paano niya sasabihin ang ganoong bagay? Pagkatapos ng meeting, may mga mamamahayag na nagkukumpulan sa harap ng opisina ni Richard. Hindi lang mga media sa Pilipinas, kundi pati na rin ang mga mamamahayag mula sa ibang bansa. At isang dokumento na ipinadala mula sa ilang board members ng headquarters ang inilagay sa mesa ni Richard. Application for suspension from chairman's duties. Tinitigan ni Richard ng walang malay ang dokumento. Nasa bingit siya ng panganib na mapalayas sa kumpanya na kanyang binuo sa kanyang buong buhay. Nakatayo si Richard sa tabi ng bintana, tinitignan ang skyline ng Maynila na may tatak na baliw na matanda. Ang magagarang gusali sa ibaba, ang mga abalang tao. Lahat ay tila malayo, tila siya lang ang naiwan sa mundo. Bigla niyang nakita ang kanyang mukha sa salamin. Ang pulang tuldok sa dulo ng kanyang ilong ay nandoon pa rin. Mas malinaw pa yata kaysa kahapon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Richard. Ang tanging paraan para mailigtas niya ang kanyang sarili ay ang patunayan na ang batang iyon ay hindi lang isang manghuhula. Hindi niya maipapakita na hindi siya nababaliw kung hindi niya mailalantad na totoo ang mga salita ng batang iyon. Hinubad ni Richard ang kanyang suit jacket at tinawag ang secretary. Ang batang iyon na pinapahanap ko kahapon, nalaman mo ba ang address? Opo, Chairman. Sa isang lumang siksikang eskinita po sa Tondo, Manila. Ngunit kung lalabas ka ngayon, siguraduhin mong makakalabas ako sa back entrance nang hindi nakikita ng mga mamamahayag. Nagpakita ng pagkalito ang 10th Secretary. Chairman, sasamahan ko po kayo. Hindi ako lang mag-isa, ayoko ng kotse. Magpatawag ka ng taxi. Taxi po? Nanlaki ang mga mata ng secretary. Hindi niya inakala na lalabas sa bibig ng chairman na sumasakay lang ng private jet at limousine ang salitang taxi. Kinuha ni Richard ang isang ordinaryong jumper mula sa closet at isinuot. Hindi pamilyar ang kanyang hitsura sa salamin. Walang bahid ng dignidad ng chairman ng isang pandaigdigang korporasyon, kundi isang pagod at kawawa na matanda. Dumaan ang taxi sa abalang distrito ng Makati at nagtungo sa isang liblib na lugar. Nagbago ang tanawin mula sa bintana ng kotse. Sa halip na mga glass high-rise buildings, lumitaw ang mga lumang gusali. Sa halip na malalaking kalsada, lumitaw ang mga makipot na eskinita. Sa huli, tumigil ang taxi sa pasukan ng isang matarik na daan sa isang sulok ng Tondo, Manila. Bumaba si Richard at tinitigan ang makipot na eskinita. Sa kabilang dulo, may matarik na hagdanan na tila walang katapusan. Sa magkabilang gilid ng hagdanan, siksikan ang mga lumang bahay na tila guguho anumang oras. Dahan-dahang nagsimulang umakyat si Richard sa hagdanan. Ang hagdanan ay mas matarik kaysa sa inakala niya. Pag-akyat pa lang ng ilang hakbang, kinapos na siya ng hininga. Sa kanyang 70 taon ng buhay, hindi pa siya nakakaakyat ng ganito katatarik na hagdanan. Humuhugong ang kanyang puso na tila puputok at umaagos ang pawis sa kanyang noo na parang talon at kakaiba. Habang kinakapos siya ng hininga, mas lumalakas ang init sa dulo ng kanyang ilong. Tila pinapabilis ng pulang tuldok na iyon ang isang bagay. Nang matapos niyang akyatin ang hagdanan ng kinakapos sa hininga, isang lumang barong-barong ang lumitaw sa harapan ni Richard. May kalawang na bubong at pader na may bitak. Sa maliit na terrace, sa harap nito, may 2 taong kumakain. Si Mang Carding, ang inarestong security guard, at ang kanyang anak na si Leo, isang simpleng hapagkainan na malamang na inihanda ni Kuya Daniel bago siya umalis para magtrabaho ng umaga. Isang mangkok ng nilagang gulay, ilang piraso ng pritong isda, at 2 kanin. Iyon lang ang lahat. Ngunit si Leo ay masayang kumakain sa harap ng simpleng hapagkainan na iyon. Habang tinitignan ni Richard ang eksena,
Naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Sa kanyang buhay, kumain siya ng mga gourmet dishes. Uminom siya ng mga alak na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso at kumain ng mga pagkaing inihanda ng kanyang private chef. Ngunit ang batang ito ay mukhang masaya kahit sa harap ng maliit na hapagkainan na ito. Sa sandaling lumapit si Richard ng isang hakbang, nag-angat ng tingin si Mang Carding at nang makita niya ang mukha ni Richard, nahulog ang kanyang kinakain na kutsara sa sahig. Chairman, nagmamadaling tumayo si Mang Carding at itinago si Leo sa kanyang likod. Namutla ang kanyang mukha sa takot. Malinaw na sariwa pa sa kanyang alaala ang nangyari kahapon. Kami na po ang may kasalanan. Hindi na po kami lalapit ulit. Nagmamadaling umatras si Mang Carding. Tila isang maliit na hayop na tumatakas sa mabangis na hayop. Ngunit nanatili si Richard na nakatayo. At dahan-dahan, napakabagal, lumapit siya kay Mang Carding. Ikaw, nanginginig ang kanyang boses. Ako ang nagkamali. Nanlaki ang mga mata ni Mang Carding. Mahigpit na hinawakan ni Richard ang magaspang na kamay ni Mang Carding. Ang pagtanggal ko sa iyo at ang hindi ko pagpansin sa mahalagang salita ng batang ito ay lahat ng aking pagkakamali. Maaari mo ba akong tulungan? Nganga si Mang Carding at walang masabi. Ang chairman ng isang pandaigdigang korporasyon ay hawak ang kanyang kamay at humihingi ng tulong. Akala niya ay nananaginip siya. Tinitigan ni Richard si Leo na nagtatago sa likod ni Mang Carding. Leo, sinabi ni Richard nang nakababa ang kanyang tingin sa antas ng bata. Dahan-dahang sumilip si Leo mula sa likod ng kanyang ama, may kanin sa sulok ng kanyang bibig. Itinuro ni Richard ang dulo ng kanyang ilong. Tama ang sinabi mo. Dahil hindi ko pinirmahan ang kontratang iyon na iligtas ang aking kumpanya, ngunit sinasabi ng mga tao na nababaliw ako. Ang mga magnanakaw na nakita mo sa aking mukha kahapon, ano ba talaga sila? Kailan mawawala ang pulang tuldok na ito? Kumupas ang boses ni Richard. Pakiusap, maaari mo bang sabihin sa akin ng mas detalyado ang nakita mo? Dahan-dahang lumapit si Leo mula sa likod ng kanyang ama. Pinunasan niya ang kanin sa sulok ng kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang kamay at diretso niyang tinitigan ang mukha ni Richard. May kakaibang kislap sa kanyang malinaw na mga mata. Eksaktong kapareho ng kislap na nakita sa lobby. Isang malalim at misteryosong tingin na tila may nakikita sa kalooban. Kinibit ni Leo ang kanyang balikat at walang sinabi. Pinigil ni Richard ang kanyang hininga at hinintay ang susunod na sasabihin ng bata. Ilang sandali, dahan-dahang gumalaw ang tingin ni Leo sa mukha ni Richard. Mula sa noo patungo sa ilong, mula sa ilong patungo sa bibig, at mula sa bibig patungo sa baba. Tila nagbabasa ng libro, maingat na tinitignan ang bawat letra. Sa huli, binuksan ni Leo ang kanyang bibig. Tito, pumasok po muna kayo sa loob. Kapag nag-usap po tayo dito, makikita po tayo ng lahat ng kapitbahay. Nagmamadaling winagayway ni Mang Carding ang kanyang kamay. Ay Leo, hindi po chairman, bakit naman po sa bahay namin? Pinutol ni Richard ang mga salita ni Mang Carding. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Kahit saan. Dalhin mo ako sa lugar na pwede tayong mag-usap. Hindi alam ni Mang Carding kung ano ang gagawin, kaya binuksan niya ang lumang gate. Umalingaw-ngaw sa eskinita ang tunog ng pagpiyok ng pinto. Isang maliit at mababang silid sa isang lumang siksikang eskinita. Kinailangan ni Richard na yumuko ng malalim upang makapasok. Masyadong mababa ang kisame para sa kanya na matangkad. Ang pinuno ng isang pandaigdigang kumpanya ay kailangan pang yumuko para lang makapasok sa isang espasyo. Sa buong buhay ni Richard, hindi pa siya nakatapak sa ganitong lugar. Ang loob ng silid ay halos 3 o 4 na square meters lang. Sa lumang sahig, may isang maliit na hapagkainan, nakatupi ang kumot sa sulok at may bitak ang pader. Ngunit maayos itong nakatabi. Mahirap man, ramdam ang maingat na pamumuhay. Nagmamadaling kinuha ni Mang Carding ang isang unan at inilagay sa harap ni Richard. Patawarin po ninyo ako, Chairman. Madumi po dito. Ayos lang. Umupo ka. Umupo si Richard sa lumang unan. Nang cross legs, siya. Halos tumama ang kanyang tuhod sa hapagkainan sa sobrang sikip. Ngunit hindi ito pinansin ni Richard. Dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ay hindi ang laki ng silid. Kinuha ni Richard mula sa kanyang bulsa ang isang envelope ng papeles.
Iyon ay inihanda niya sa pamamagitan ng kanyang secretary bago siya umalis ng bahay. Lumabas mula sa envelope ang halos 10 litrato, mga litrato ng mga pangunahing opisyal ng Global Tech Philippines. Iniladlad ni Richard ang mga litratong iyon, isa-isa sa lumang hapagkainan, may kakaibang tensyon sa silid. Tanging ang tunog lang ng lumang orasan sa pader ang malakas na naririnig. Nakaluhod si Mang Carding sa sulok, halos hindi na makahinga. Umupo si Leo sa harap ng hapagkainan at muling maingat niyang tinitigan ang mukha ni Richard. Tito, itinuro ni Leo ang dulo ng ilong ni Richard. Ito po, itong pulang tuldok na ito, sa face reading po, tinatawag itong pulang batik ng kapalaran. Pulang batik? Tanong ni Richard. Opo. Ito po ang tanda na ang bahay ay masusunog at ang lahat ng ari-arian ay mawawala. Namutla ang mukha ni Richard. Ngunit, Tito, bumaba ang boses ni Leo. Ang sunog na ito ay hindi po inilagay ng kung sino mula sa labas. Ang pinagkakatiwalaan at pinahahalagahan niyo pong tao ang tahimik na naglagay ng langis at nagsindi ng apoy sa loob ng inyong bahay. Nanigas ang hangin sa loob ng silid na parang yelo. May isang tao po na paulit-ulit na sinasaktan ng puso nyo at ginagalit kayo ng sobra. Siya po ang magnanakaw. Siya po ang gumawa ng pulang tuldok na ito sa inyong ilong. Lamon ni Richard ang kanyang laway. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nanginginig ang kamay niya habang itinuturo ang mga litrato sa hapagkainan. Leo, narito ba sa mga ito ang totoong magnanakaw na nagsindi ng apoy sa aking likod at ginagawa akong baliw? Tumango si Leo at nagsimulang tingnan ng dahan-dahan ang bawat litrato. Ang unang litrato, si Direktor Ramirez. Isang litrato kung saan nakangiti siya ng mapagkunwari kay Richard. Tinitigan ni Leo ang litratong iyon ng ilang sandali, pagkatapos ay umiling. Hindi po ito siya. Masyadong mababaw ang kanyang mga mata para gumawa ng malaking bagay. Isang tao lang po siya na sumusunod sa kung sino ang nakaupo. Ang pangalawang litrato, ang Chief Financial Officer. Hindi rin po ito. Masyadong maliit ang ilong niya, kaya sakim sa pera, pero walang lakas ng loob. Pangatlo, pang-apat, panlima. Dumausdos ang maliit na daliri ni Leo sa mga litrato. Pinigil ni Richard ang kanyang hininga at sinundan ng mata ang daliri ng bata. At sa ikasyam na litrato, huminto ang daliri ni Leo. Ito po siya. Nanlaki ang mga mata ni Richard. Akala niya ay hihinto ang kanyang puso. Ang litratong itinuro ni Leo. Hindi iyon si Director Ramirez o ang Chief Financial Officer, si Ginoong Reyes. Ang taong nagtrabaho sa kanyang tabi bilang anino sa loob ng mahigit 15 taon. Ang taong pinagkakatiwalaan niya na parang sariling anak at kasama sa lahat ng negosyo. Siya ang pinakapinagkakatiwalaan ni Richard sa mundong ito. Hindi. Malakas na umiling si Richard. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi iyon posible. Si Ginoong Reyes ay parang pamilya ko. Siya ang pinakamamahal ko. Ngunit walang takot na itinuro ni Leo ang litrato. Tito, tingnan po ninyong mabuti ang tenga ng taong ito. Itinuro ni Leo ang tenga ni Ginoong Reyes sa litrato. Nakadikit po sa likod ang kanyang tenga, di po ba? Ang ganyang klasing tenga po ay tinatawag na tenga ng traidor. Sinasabi po na pinagkakanulo niya ang kanyang amo mula sa likod. Kinuha ni Richard ang litrato at sinuri ng detalyado ang mukha ni Ginoong Reyes na hindi na niya mabilang kung ilang beses na niyang nakita. Ngunit hindi pa niya napapansin ang hugis ng tenga. Gaya ng sinabi ni Leo, ang tenga ni Ginoong Reyes ay nakadikit sa likod at tingnan po ninyo ang kanyang mga labi. Manipis po ba? Parang talim ng kutsilyo? Patuloy na nagsalita si Leo. Ang mga taong may ganito, manipis na labi, ay mayroong matinding pagnanasa sa puso. Ngunit hindi po nila kailanman ipinapakita sa labas. Sa harap niyo po, ngingiti lang sila, nagpapanggap na napakabuti at tapat. Nanginginig ang kamay ni Richard. Ang taong ito mismo po ang gumawa ng pulang tuldok na iyan sa ilong niyo, Tito. Matatag ang boses ni Leo. Ipinikit ng mahigpit ni Richard ang kanyang mga mata. Lumitaw sa kanyang isip ang mukha ni Ginoong Reyes. Ang laging yumuyuko ng magalang, ang boses na nagtatawag sa kanya ng chairman,
Ang taong hindi kailanman nagpabigo sa kanya sa loob ng 15 taon, ngunit biglang bumalik sa kanyang isip ang mga nangyari kamakailan. Si Ginoong Reyes na masyadong nagmamadali para pirmahan ang kontrata sa signing ceremony. Ang kanyang namutlang mukha nang ipagpaliban ang kontrata at ang pagkalat ng alingaunggaw ng okulto na pamamahala ay agad na sumunod sa signing ceremony. Sino ang nagkalat ng alingaunggaw na iyon? Ang taong nasa signing ceremony at alam ang nangyari sa lobby. Siya, naramdaman ni Richard ang sakit sa kanyang puso na parang sinaksak ng kutsilyo. Humawak siya sa kanyang dibdib at umunggol sa sakit. Hindi iyon posible. Ang katotohanan na ipinagkanulo siya ng taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Ang impact nito ay hindi kapani-paniwala. Tila nawalan siya ng lakas sa kanyang buong katawan sa mismong sandaling iyon. Isang maliit at mainit na kamay ang humawak sa malamig na kamay ni Richard. Si Leo iyon. Tito, huwag po kayong malungkot. Tahimik na sinabi ni Leo. Isang kalmadong boses na hindi mo aakalain sa isang 10 taong gulang na bata. Tapos na po ang pag-iimpake ng magnanakaw. Nagangat ng tingin si Richard. May luha sa kanyang mga mata. Kung sisigaw po kayo ngayon, tatakas po ang magnanakaw. Sasabihin po niya na nakita niyo na siya at tatakasan niya po kayo. Burahin niya po ang lahat ng ebidensya. Mahigpit na hinawakan ni Leo ang kamay ni Richard. Magpanggap po kayo. Magpanggap na walang alam, na walang napapansin. At sa sandaling lumabas ang magnanakaw, dala ang kanyang gamit. At lumabas sa pinto, lumiwanag ang tingin ni Leo. Sa sandaling iyon, lock niyo po ang pinto. Tinitigan ni Richard ang mukha ni Leo. Hindi niya makapaniwala na ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ng 10 taong gulang na bata. Ngunit ang bawat salita ay tumagos ng malalim sa dibdib ni Richard. Dahan-dahang nawala ang kalungkutan at napuno ito ng malamig na galit. Ginoong Reyes, kung ang taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng 15 taon ay nagkanulo sa kanya, kailangan niyang pagbayarin ng nararapat. Nagbago ang tingin ni Richard. Ang pagkabigo at takot kanina ay nawala. At nagsimulang magliyab ang malamig na pagnanais na maghiganti. Mababang boses na sinabi ni Richard, Salamat, ibinukas mo ang aking mga mata. Masayang ngumiti si Leo. Tito, medyo kumupas na po ang pulang tuldok sa dulo ng ilong niyo. Inangat ni Richard ang kanyang kamay at hinawakan ang dulo ng kanyang ilong. Naramdaman pa rin niya ang init, ngunit mas mahina na ito kaysa kanina. Humangin at kumalampag ang lumang bintana. Ganap nang lumubog ang araw at bumaba ang dilim sa lumang siksikang eskinita. Tumayo si Richard. Para lumabas sa makipot na silid, kailangan niya muling yumuko. Bago lumabas sa pinto, lumingon si Richard. Mang Carding. Opo, Chairman. Nagmamadaling tumayo si Mang Carding. May gusto akong ipakiusap sa iyo. Seryosong bumaba ang tingin ni Richard. Para mahuli ang magnanakaw, kailangan natin ng ebidensya. Tutulungan mo ba ako? Nagatubili ng saglit si Mang Carding. Ito ay isang pakiusap mula sa chairman ng kumpanya na nagtanggal sa kanya sa isang gabi. Ngunit tumango si Mang Carding. Anumang bagay po na kaya kong gawin. Tumango si Richard at lumabas sa lumang bahay. Ang likod ni Richard habang bumababa sa makipot na eskinita ng lumang residential area. Ibang-iba ang kanyang mga hakbang kaysa kanina nang umakyat siya. Sa halip na nanghihina ang mga hakbang, ito ay matatag at malakas. Hindi siya kailanman susuko hanggang mahuli ang magnanakaw. Kinabukasan ng umaga, lumitaw si Richard sa executive office sa top floor ng Global Tech Philippines headquarters. Ngunit ibang-iba ang kanyang hitsura kaysa kahapon. Nakayuko ang kanyang mga balikat at mabagal ang kanyang mga hakbang. Malabo ang kanyang paningin at nanginginig siya ng bahagya sa bawat hakbang. Tila isang matandang tumanda ng 10 taon sa isang gabi. Ang mga empleyado na nakita niya sa bar hallway ay nagulat at bumulong. Sinubukan ng dot secretary na sumuporta sa kanya, ngunit winagayway ni Richard ang kanyang kamay at mahina siyang ngumiti. Ayos lang. Hindi lang ako nakatulog kagabi. Pumasok si Richard sa opisina at umupo sa sofa. Pagkatapos, bumuntong hininga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Pakitawag si Ginoong Reyes. Nagmamadaling lumabas ang secretary. Pagkaraan ng ilang sandali,
Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Ginoong Reyes. Malinaw na nakikita ang pag-iingat sa kanyang mukha. Pagkatapos ng gulo ng Board of Directors, nag-aalala siya kung ano ang tingin ng chairman sa kanya. "Chairman, ipinatawag niyo po ba ako?" Magalang na yumuko si Ginoong Reyes. Dahan-dahang binuksan ni Richard ang kanyang mga mata at nagpakita ng pagod ng ngiti. Itinuro niya ang upuan sa tabi niya. "Dumating ka, Ginoong Reyes. Uminom tayo ng tsaa." Bahagyang kumibot ang kilay ni Ginoong Reyes. Hindi inaasahang reaksyon, inakala niya na tatanungin siya, ngunit ang uminom ng tsaa. "Opo, Chairman." Nang umupo si Ginoong Reyes sa sofa, naghanda ang secretary ng 2 tasa ng mainit na tsaa at umalis. Hawak ni Richard ang tasa. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay. Umuga ang tsaa sa gilid ng tasa. "Ginoong Reyes." Inilapag ni Richard ang tasa at bumuntong hininga ng malalim. "Kahapon, ako ang nagkamali." Kinibit ni Ginoong Reyes ang kanyang balikat. Habang tumatanda, nagiging mapaghinala. "Tila ako ay nawala sa sarili ko sandali." Malungkot na ngumiti si Richard. "Kahit mayroon akong maaasahang kanang kamay na tulad mo sa tabi ko, tila ako ay nawala sa sarili ko sandali." Inangat ni Richard ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang noo. Kitang-kita ang panginginig ng kanyang kamay. "Sa totoo lang, Ginoong Reyes." Bumaba ang boses ni Richard. "Nitong mga nakaraang araw, madalas akong nawawalan ng alaala. Nakakalimutan ko na ang mga inutos ko. At hindi ko na alam kung sino ang nakita ko. Kahit tingnan ko ang mga dokumento, hindi na pumapasok ang mga letra sa aking isip. May kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ni Ginoong Reyes." Bahagyang umangat ang kanyang sulok ng labi, halos hindi nakikita. Ngunit agad siyang nagpakita ng pag-aalala. "Chairman, huwag po kayong mag-alala. Dapat po kayong magpahinga ng dahan-dahan." "Salamat." Maigpit na hinawakan ni Richard ang kamay ni Ginoong Reyes. Malamig at nanghihina ang kamay. "Ikaw lang talaga. Sa loob ng 15 taon, ikaw lang ang nagbantay sa aking tabi. Bakit ko nga ba nakalimutan iyon?" Yumuko si Ginoong Reyes na tila naantig. "Chairman, ganyang mga salita, hinding-hindi ko po malilimutan ang kabutihan niyo." Ngunit sa sandaling yumuko siya, malamig na lumiwanag ang tingin ni Ginoong Reyes. Dahil nakita niya ang pulang tuldok na nandoon pa rin sa dulo ng ilong ni Richard. Talagang nagkakagulo na yata siya. "Tingnan mo iyon, tapos na siya." Matapos umalis si Ginoong Reyes, kinumpirma ni Richard ang tunog ng pagsasara ng pinto at dahan-dahan siyang kumuha ng tasa. Wala na ang malabo at walang lakas na tingin kanina. Napalitan ito ng malamig at matalim na tingin. Perpekto ang kanyang pagganap. Pagkatapos nito, naging mas matapang ang kilos ni Ginoong Reyes. Dahil kumbinsido siya, naganap ng bumagsak si Richard, nagsimula na siyang walang pag-aalinlangan na ipakita ang kanyang tunay na kulay. Ang merger na pinaplano ay nawala dahil sa paglantad ng fraudulent accounting ng partner company. Ngunit mayroon ng ibang plano si Ginoong Reyes, o marahil, ito na talaga ang tunay niyang layunin mula sa simula. Kinagabihan, lumabas ang kanyang itim na sedan mula sa parking lot ng kumpanya at nagtungo sa sentro ng Makati. Kumanan siya at nakarating sa isang fine dining Filipino restaurant. Sa isang silid sa loob, may mga taong naghihintay sa kanya. Ang mga pinuno ng next generation, ang kalaban ng global tech. Umupo si Ginoong Reyes sa harap nila at nakipag-usap. Ang alok ay ang ibigay ang buong server na naglalaman ng mga pangunahing teknolohiya ng Philippine branch. Ang resulta ng maraming taon ng pananaliksik at pagpapaunlad, isang server na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Ang kapalit na hiningi ni Ginoong Reyes ay ang posisyon ng kinatawan ng bagong kumpanya pagkatapos ng merger. Tapos na po si Chairman Richard, isang matandang nawalan na po ng katinuan. May kumpiyansa na sinabi ni Ginoong Reyes. Kung maipasa ang panukala ng pagbebenta sa board meeting, makalipas ang 3 araw, magiging maayos ang lahat. Sa parehong oras, nakatitig si Richard sa screen sa kanyang opisina. Sa pamamagitan ng isang lihim na sistema na alam lang ng security team leader, ang mga eksena sa iba't ibang bahagi ng kumpanya ay ipinapakita sa kanyang harapan. Isa sa mga ito ay nagpapakita ng larawan ni Ginoong Reyes.
Maingat na pinanood ni Richard ang mukha ni Ginoong Reyes sa screen. Nakita niya ang mga tenga na nakadikit sa likod na itinuro ni Leo. Tila nakatayo ng tuwid, na tila nagbabadya ng tagumpay. Malamig na bulong ni Richard. Sige, mag-impake ka pa ng mas malaking gamit. Ngunit hindi na pinagkakatiwalaan ni Richard ang sinuman sa loob ng kumpanya, ang opisyal na Secretary's Office at Information Team dahil posible na mayroon nang nabili ni Ginoong Reyes sa kanila. Binalaan ni Leo na baka hindi lang isa ang magnanakaw sa paligid niya. Kaya pinili ni Richard ang ibang paraan. Si Mang Carding, ang tinanggal na security guard. Dahil siya ay pinalayas sa kumpanya, hindi siya paghihinalaan ng sinuman. Lihim na ipinatawag ni Richard si Mang Carding sa isang hotel. Nang walang kaalam-alam ang sinuman, dumaan siya sa underground parking lot. May lumang jumper ang suot ni Mang Carding at maingat niyang binuksan ang pinto. Puno ng tensyon ang kanyang mukha. Umupo ka, itinuro ni Richard ang sofa. Nahihiyang umupo si Mang Carding sa dulo ng sofa. Mang Carding, mas kilala mo ang kumpanyang ito kaysa kanino man. Direktang sinabi ni Richard. 5 taon kang nagtrabaho bilang security guard, kaya alam mo kung sino ang pumupunta saan, kailan, sino ang nakikita niya, at kung anong kotse ang dumadaan sa anong eskinita. Opo, Chairman. Nakikita po lahat ng ganyang bagay sa mata ng security guard. Mabuti. Lumapit si Richard. Pagkatapos umalis ni Ginoong Reyes, pwede mo bang alamin kung saan siya pumupunta at sino ang kanyang nakikita nang walang kaalam-alam ang sinuman? Nanlaki ang mga mata ni Mang Carding. Ako po? Bibigyan niyo po ako ng ganyang kahalagang trabaho? Wala nang ibang makakagawa maliban sa iyo. Seryosong bumaba ang tingin ni Richard. Hindi ko na mapagkakatiwalaan ang mga tao sa kumpanya. Ngunit ikaw at si Leo ay iba. Kayo lang ang aking kakampi. Walang masabi si Mang Carding ng ilang sandali. Si Ginoong Reyes ay pangalawa sa pinakamataas na posisyon pagkatapos ng chairman. Alam niya kung ano ang mangyayari kung makikita siya. Ngunit sa isip ni Mang Carding, lumitaw ang mukha ng kanyang anak na si Leo. Kung gagawa ka ng tama, tutulungan ka ng langit, sinabi niya. Umalingaw-ngaw ang boses ng batang iyon. Masusunod, Chairman. Tumango si Mang Carding. Mula sa araw na iyon, naging anino si Mang Carding nang umalis ang itim na sedan ni Ginoong Reyes mula sa kumpanya. Sumakay si Mang Carding sa kanyang lumang bisikleta at sinundan siya mula sa malayo. Kung minsan ay sumasakay siya ng bus, kung minsan ay naglalakad. Ang kanyang kasanayan sa pagmamasid na natamo niya noong siya ay security guard ay nagliliwanag. Anong kotse ang kumanan? Sino ang lumabas sa anong gusali? Walang nakaligtas sa mga mata ni Mang Carding. At sa gabi ng ikalawang araw, nakita ni Mang Carding ang isang mahalagang eksena sa isang eskinita sa likod ng isang fine dining Filipino restaurant sa Makati, isang eksena kung saan ibinibigay ni Ginoong Reyes ang isang USB memory stick sa isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Nanginginig ang kamay ni Mang Carding sa dilim habang hawak ang cellphone. Binago niya ang COM setting para hindi tumunog ang shutter at sunod-sunod siyang kumuha ng litrato. Kinagabihan, bumalik si Mang Carding sa lumang siksikang eskinita. Naghihintay doon si Richard. Ang chairman ng isang pandaigdigang korporasyon ay muling bumisita sa isang maliit na silid, kasama rin si Leo. Tingnan po ninyo ito, Chairman. Iniabot ni Mang Carding ang screen ng kanyang cellphone. Malinaw na nakikita ang litrato ni Ginoong Reyes na nagbibigay ng USB memory stick. Malamig na lumiwanag ang mga mata ni Richard. Magaling, Mang Carding. Meron pa po ito. Binuksan ni Mang Carding ang iba pang litrato, ang larawan ni Ginoong Reyes na pumapasok sa Filipino restaurant, ang larawan niya na nakikipagkamay sa kung sino sa isang silid sa loob at pati na rin ang larawan niya na nagbibigay ng mga dokumento. Maingat na tiningnan ni Leo ang mga litratong iyon. Matapos tingnan ng ilang sandali, nagbago ang tingin ni Leo. Tito, tingnan po ninyo ang litratong ito. Itinuro ni Leo ang litrato kung saan malaking nakikita ang mukha ni Ginoong Reyes. Nakikita po ninyo ba ang sulok ng kilay ng taong ito? Patuloy po siyang nanginginig. Mas detalyadong tiningnan ni Richard ang litrato. Nang zoom in, makikita na talagang bahagyang nanginginig ang mga kalamnan sa sulok ng kilay ni Ginoong Reyes. Ano ang ibig sabihin nito? Natatakot po siya
na baka mahulog siya sa sarili niyang patibong. Paliwanag ni Leo at hindi niya pa rin magawa na huminto dahil ang kanyang pagnanasa ay nagpapadilim sa kanyang paningin. Natatakot man siya, hindi niya magawang huminto. Inilapag ni Leo ang litrato habang sinasabi, "Makalipas ang 3 araw, Tito." Makalipas ang 3 araw, ang pulang tuldok ng taong ito ay aabot na sa dulo ng kanyang ulo. Ang araw na iyon ay nagkataong ang araw din kung kailan gaganapin ang emergency board meeting na ipinatawag ni Richard. Tumango si Richard. Ang huling piraso ng puzzle ay nabuo. Ngunit nanatili si Richard na nakaupo sa harap ng lumang hapagkainan, tila mayroon pa siyang gustong sabihin. Pagkaraan ng ilang sandali, may kinuha si Richard mula sa kanyang bulsa, isang lumang gintong medalyon. Ang medalyon na iyon na may bakas ng panahon, maingat na binuksan ni Richard iyon. Sa loob nito, may isang kupas na litrato. Isang litrato ni Richard noong bata pa siya at isang babae na nakangiti sa tabi niya. Mababang boses na sinabi ni Richard, "Sabi mo, sa pagtingin mo lang sa mukha, malalaman mo na ang pagkatao ng isang tao, di ba?" Tumango si Leo. Iniabot ni Richard ang medalyon sa harap ni Leo. Ang taong ito, ang pinakamamahal kong asawa. Tinitigan ni Leo ng matagal ang litrato sa loob ng medalyon. Ang babae sa litrato ay may maayos na tampok at may kalmadong ngiti. Ano ang kanyang kapalaran? Nanginginit ang sulok ng mata ni Richard. Pinigil ni Mang Carding ang kanyang hininga sa sulok. Ang chairman ng isang pandaigdigang korporasyon ay nagsisimulang magkwento tungkol sa kanyang yumaong asawa. Agad niyang naramdaman na ito ay isang kwento na hindi niya kailanman isasabi sa sinuman. Tinitigan ni Leo ang litrato sa loob ng medalyon ng ilang sandali. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang malinaw na mga mata, tila sinusundan ang mukha ng babae sa litrato. Mula sa noo patungo sa mata, mula sa mata patungo sa ilong, mula sa ilong patungo sa bibig. Sa huli, binuksan ni Leo ang kanyang bibig. Ang lola po ay may tuwid na ilong at malalim na mata, kaya napakabuti niya po talaga. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Richard. May puso po siyang tulad ng ginto, ngunit dahil po nakatutok sa labas ang kanyang asawa, nabuhay po siya na may malamig na hangin sa kanyang puso. Nalulungkot po siya. Sobra, tila huminto ang hininga ni Richard. Pero Tito, mahigpit na hinawakan ni Leo ang kamay ni Richard. Hindi po galit ang lola sa inyo hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Umagos ang luha mula sa mga mata ni Richard. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang labi, ngunit hindi niya mapigilan ang pag-iyak. "May maliit po bang peklat sa dulo ng baba niyo, Tito?" Itinuro ni Leo ang baba ni Richard. "Oo, may isang lumang peklat doon." Ang lola po ay nasasaktan tuwing nakikita niya ang peklat na ito. Nag-aalala po siya na baka masyadong mabigat ang pasanin na dadalhin niyo sa buong buhay niyo. Kaya mas malaki po ang pag-aalala niya kaysa sa galit. Hindi na makatiis pa si Richard. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at nanginginig ang kanyang mga balikat. Ang higante na nagpapagalaw sa ekonomiya ng mundo ay umiiyak na parang bata sa isang maliit na silid. Isang kuwento na hindi niya kailanman na ikwento sa sinuman. Noong araw na namatay ang kanyang asawa, hindi nakapunta si Richard sa ospital dahil sa isang mahalagang meeting para sa kontrata. Hindi niya nasilayan ang huling sandali ng kanyang asawa. Iyon ang kanyang habambuhay na pagsisisi. Sa sobrang paghahabol sa pera at kapangyarihan, nawala niya ang pinakamahalagang tao. Isang pakiramdam ng pagkakasala na kanyang dinala sa loob ng 12 taon. Ngunit wala siyang lugar para ibahagi ang damdaming iyon. Sino ang makakaunawa kung ibabahagi niya ito? Ngunit ang batang ito ay nabasa ang lahat ng iyon sa isang litrato lang, na hindi galit ang kanyang asawa sa kanya, kundi nag-aalala pa nga. Ang isang salita na iyon ay nagpatunaw sa mabigat na bato na nagpapahirap sa dibdib ni Richard sa loob ng 12 taon. Matapos umiyak ng ilang sandali, nag-angat ng tingin si Richard. Namumula ang kanyang mga mata. "Leo," kumupas ang boses ni Richard. "Salamat. Maraming salamat talaga." Masayang ngumiti si Leo at marahang pinahid ang likod ng kamay ni Richard. "Tito, mas luminaw na po ang mukha niyo pagkatapos umiyak. Mas kumupas na po ang pulang tuldok sa dulo ng ilong niyo." Bahagyang natawa si Richard, isang mukha na may halong luha at tawa. Nang kumalma ang kanyang damdamin,
Hinaplos ni Richard ang ulo ni Leo habang nagtatanong, "Leo, ano ang gusto mong maging sa hinaharap?" Nag-isip si Leo ng saglit pagkatapos ay sumagot, "Ayaw ko po magpariwasa sa masasama. Gusto ko po maging isang tao na magbubura ng luha ng mga nasasaktan tulad niyo po, Tito." Nainit ang dibdib ni Richard. Hindi niya makapaniwala na ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ng 10 taong gulang na bata. Ngunit alam niya na totoo ang mga salitang iyon sa pagtingin niya sa malinaw na mga mata ni Leo. "Ganoon ba? Sana maging ganoon ka." Mahigpit na niyakap ni Richard si Leo. "Ako ang iyong magiging matatag na pader. Susuportahan kita hanggang sa huli para maging ganoong tao." Mula sa labas ng bintana, pumasok ang liwanag ng buwan. Ang mga anino ng chairman at ng bata na nasa isang makipot na silid ay naging isa. 2 tao na magkaiba ng edad, nasyonalidad at posisyon. Ngunit sa sandaling ito, sila ay magkakaugnay ng pinakamalalim na ugnayan sa mundo. Ngayon, alam na ni Richard ang dahilan kung bakit niya kailangang lumaban sa board meeting. Makalipas ang 3 araw ay hindi lang para protektahan ang kumpanya. Upang maging isang taong hindi ikahihiya ng kanyang asawa na nagbabantay sa kanya mula sa langit at upang hindi ipagkanulo ang tiwala ng batang ito. Tumayo si Richard. Handa na siyang pumunta sa labanan. Ang gabi bago ang board meeting, ipinatawag ni Richard si Ginoong Reyes sa kanyang opisina. Nakita pa rin ang kanyang nanghihina na anyo bilang isang matanda. Nanginginig ang kanyang mga kamay at malabo ang kanyang paningin. "Ginoong Reyes, may gusto akong ipakiusap sa iyo." Iniabot ni Richard ang isang dokumento. Ito ay isang draft ng panghuling pag-apruba ng pagbebenta. Isang dokumento na nagsasaad ng pagbebenta ng pangunahing ba-assets ng Philippine branch. Sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ni Ginoong Reyes. Ngunit pilit niyang itinago ang kanyang ekspresyon at nagtanong, "Chairman, anong klase po ng dokumento ito?" Tila wala na akong lakas para pangasiwaan ang kumpanyang ito. Mahina na bumuntong hininga si Richard. "Sa board meeting, bukas, ikaw ang direktang magpapahayag ng nilalaman na ito. Susundin ko ng buo ang iyong kagustuhan." Nabaliw ang tibok ng puso ni Ginoong Reyes. Ito ba ay isang panaginip? Ang chairman ay kusang loob na ibibigay ang kapangyarihan? May mas perpekto pa bang sitwasyon kaysa rito? "Chairman, talagang pinagkakatiwalaan niyo po ako ng ganito?" Nanginginig ang boses ni Ginoong Reyes na tila naantig. "Oo naman, sa loob ng 15 taon, ikaw lang ang nagbantay sa aking tabi." Marahang pinahid ni Richard ang balikat ni Ginoong Reyes. Malalim na yumuko si Ginoong Reyes. "Maraming salamat po, Chairman. Hinding-hindi ko po kayo bibiguin." Ngunit sa sandaling yumuko siya, lumitaw sa sulok ng labi ni Ginoong Reyes ang isang sakim ng ngiti. Dahil kumbinsido siya na ganap ng nilinlang ang matanda. Hindi pinalampas ni Richard ang ngiting iyon. Matapos umalis si Ginoong Reyes, dahan-dahan tumayo si Richard. Lumapit siya sa bintana at tinitigan ang tanawin ng Maynila sa gabi. Nagsisimula ng hawakan ng daga ang keso. "Ngayon, ihintayin ko na lang na sumara ang pond rat trap." May malamig na ngiti ang lumitaw sa sulok ng labi ni Richard. Bukas, magtatapos na ang lahat. Sa wakas, dumating na ang araw. Sa malaking conference room sa top floor ng Global Tech Philippines Headquarters, nakaupo ang 12 board members sa paligid ng isang malaking bilog na mesa. Ang mga board members ng New York Headquarters na nakakonekta sa video conference ay nanonood din sa pamamagang ng malalaking screen. May mabigat na katahimikan sa conference room. Ngayon ang araw kung kailan magpapasiya ang kapalaran ng Global Tech Philippines. Ang lahat ay nakatitig sa main seat ng may kaba. Nakaupo sa main seat si Chairman Richard Holt. Ngunit hindi normal ang kanyang hitsura. Nakayuko ang kanyang mga balikat. Malabo ang kanyang paningin. Bahagyang nakatagilid ang kanyang ulo. At kung minsan ay tila nahihirapan siyang magpikit. Kumalat ang bulungan sa pagitan ng mga board members. Ang sama talaga ng hitsura ni Chairman, hindi kaya matumba siya sa gitna ng meeting? Siguro, nagsimula na nga ang demensya gaya ng alingawngaw. Sa sandaling iyon, tumayo si Ginoong Reyes mula sa upuan sa tabi ni Richard nang may lakas, puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha.
Ang kanyang mga tenga na nakadikit sa likod ay tila nakatayo ng tuwid na nagbabadya ng tagumpay at may ngiti sa kanyang manipis na mga labi. Minamahal na mga board members, nagsimulang magsalita si Ginoong Reyes habang tinitignan ang conference room. Isang karangalan po na gumawa ng isang mahalagang anunsyo dito ngayong araw. Hinawakan ni Ginoong Reyes ang mga dokumento sa mesa. Gaya ng nakikita ninyo, lumalala ang kalagayan ng kalusugan ng chairman. Hindi na po siya makagawa ng normal na desisyon sa pamamahala. Tumango ang mga board members. Nakatitig pa rin si Richard na nakaupo sa main seat sa kawalan ng may malabong tingin. Tila hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa lugar na iyon. Kaya naman, ipinagkatiwala sa akin ng chairman ang kanyang buong kapangyarihan. Itinaas ni Ginoong Reyes ang mga dokumento. Ngayong araw, gusto ko pong tuluyan ng desisyonan ang panukala ng pagbebenta ng Philippine branch. Nasa huling yugto na rin po ang negosasyon sa acquiring company. Nagulantang ang conference room. Pagbebenta? Ano? Anong kumpanya ang bibili? Naglipa na ang mga tanong, ngunit ngumiti ng may tiwala si Ginoong Reyes at sumagot. Ang next generation po. Pinahahalagahan po nila ng husto ang halaga ng ating Philippine branch. Oo naman, garantisado po ang trabaho ng lahat ng empleyado. Napako ang tingin ni Ginoong Reyes sa isang direksyon. Nandoon nakaupo si Direktor Ramirez. Nang makita ni Direktor Ramirez ang tingin ni Ginoong Reyes, nagsimula siyang tumango ng paulit-ulit. Opo, opo. Tama po ang sinasabi ng Senior Vice President. Ang pagbebenta na ito ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kinabukasan ng kumpanya. Nagmamadali ang direktor na kumuha ng pabor kay Ginoong Reyes. Tila ibibigay niya ang lahat ng kanyang atay at apdo sa pagpapakumbaba. Ngumiti ng may kasiyahan si Ginoong Reyes at iniladlad ang mga dokumento sa mesa. Kung ganoon, magpapatuloy tayo sa pirmahan. Isa-isa po ang mga board members sa mismong sandaling iyon. Isang mahina at mababang tawa ang umalingaw-ngaw sa conference room. Lahat ng tingin ay napako sa pinagmulan ng tawa. Ang main seat, si Richard, na kanina lang ay malabo ang tingin at nanghihina, ay nag-angat ng kanyang mukha. May kakaibang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ginoong Reyes. Nagbago ang boses ni Richard. Hindi na ito ang nanghihina at nanginginig na boses. Ito ay isang mababa, mabigat, at may dignidad na boses. Napakagaling ng iyong pag-iimpake. Namutla ang mukha ni Ginoong Reyes. Chairman, ano pong sinasabi niyo? Dahan-dahang tumayo si Richard. Ang kanyang balikat na kanina lang ay nanghihina ay tumayo ng matuwid. Ang kanyang malabong paningin ay nagsimulang luminaw ng husto. Tila isa siyang ganap na ibang tao. Nagulat ang mga board members sa conference room at tinitigan si Richard. Iyan ba si Chairman? Ibang-iba siya sa kanina. Isang hakbang na lumapit si Richard kay Ginoong Reyes. Akala mo ba hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo nitong mga nakaraang araw? Namutla ang mukha ni Ginoong Reyes. Anong sinasabi niyo? Sa sandaling iyon, marahas na bumukas ang pinto ng conference room. Lahat ng tingin ay napako sa pinto. Sa harap ng pinto, may dalawang tao na nakatayo. Isa ay isang lalaking nasa edad. Nakasuot siya ng maayos na suit. Ngunit pamilyar ang kanyang mumukha. Si Mang Carding, ang security guard na tinanggal ilang araw na ang nakalipas. At sa tabi niya, nakatayo ang isang maliit na bata. Isang 10 taong gulang na bata na nakasuot ng maayos na puting shirt at itim na pantalon. Ang kanyang malinaw na mga mata ay lumilibot sa loob ng conference room. Si Leo iyon. Galit na tumayo ang direktor mula sa kanyang upuan at itinuro si Mang Carding. Sinong bakit nandito ang security guard na iyan? Security team leader, palabasin niyo agad ang mga iyan. Halos matumba ang direktor sa sobrang gulat, ngunit inangat ni Richard ang kanyang kamay at pinigilan siya. Sila ang pinatawag ko. Umupo ka. Nagatubili ng saglit ang direktor, ngunit namumula ang kanyang mukha. Nahihiyang dahan-dahan siyang umupo. Dahan-dahang pumasok sina Mang Carding at Leo sa conference room. Dosenang tingin ang nakatutok sa kanila, ngunit walang pag-aalinlangan sa mga hakbang ni Leo. Tumigil si Leo sa harap ni Ginoong Reyes at tinitigan ng matagal ang mukha ni Ginoong Reyes. Tingnan po ninyo, ang mukha ng matandang ito, sinabi ni Leo sa mga board members.
Isang malinaw at matatag na boses na hindi mo aakalain sa isang 10 taong gulang na bata. Nakikita po ba ninyo na nanginginig ang sulok ng kilay niya? Ito po ang tanda na nagsisinungaling siya ngayon. Tiningnan ng mga board members ang mukha ni Ginoong Reyes. Oo, bahagyang nanginginig ang sulok ng kilay niya. At nakikita po ba ninyo ang bagong linya na lumabas sa tabi ng ilong niya? Itinuro ni Leo ang espasyo sa pagitan ng ilong at labi ni Ginoong Reyes. Ito po ang tanda na nagnanakaw siya ng ari-arian ng iba at tatakas na. Ang matandang ito po ay nagnanakaw ng kumpanyang ito ngayon. Nagulantang ang conference room. Galit na sumigaw si Ginoong Reyes. Anong ibig sabihin ito? Saan mo dinala ang walang kwentang bata na ito para sirain ang sagradong board meeting? Sinigawan ni Ginoong Reyes si Mang Carding. Ngayon din, palabasin mo ang batang ito. Hindi, tawagin mo ang pulis. Ito ay pagharang sa trabaho. Ngunit hindi man lang natinag si Richard. Sa halip, ang ginawa niya ay itinaas ang kanyang kamay at nagbigay ng senyales. Umilaw ang malaking screen sa isang pader ng conference room. Nagsimulang umikot ang video sa harap ng back entrance ng isang fine dining Filipino restaurant sa Makati. Isang lalaki ang bumaba mula sa itim na sedan. Si Ginoong Reyes yon. Lumingalinga siya sa paligid at pumasok sa back entrance. At sa isang silid sa loob, may nakita siyang tao. Malinaw na ipinakita sa video ang eksena kung saan ibinibigay ni Ginoong Reyes ang isang USB memory stick. Nasa loob po nito ang lahat ng data ng server ng Philippine branch, mga research and development documents, customer information at undisclosed patents. Lahat. Umalingaw-ngaw sa conference room ang boses ni Ginoong Reyes. Bilang kapalit, pakiusap, ibigay ninyo sa akin ang posisyon ng kinatawan ng bagong kumpanya pagkatapos ng merger gaya ng napagkasunduan. Pagkatapos, narinig ang ibang boses. Ano ang plano nyo kay Chairman Richard? Huwag po kayong mag-alala, mahina na po ang matandang iyon. Kung makikita niyo po ang kanyang hitsura na pinaglalaruan ng face reading, tapos na siya. Ngayon ang pagkakataon. Umalingaw-ngaw sa buong conference room ang boses ni Ginoong Reyes. Dahil mahina na ang chairman, ngayon ang pagkakataon. Nanigas ang conference room. Ang mga tingin ng mga board members ay sabay-sabay na napako kay Ginoong Reyes. Namutla ang kanyang mukha. Galit na tumayo si Direktor Ramirez. Ang tao na kanina lang ay nagpupuri kay Ginoong Reyes ay nagbago ng ugali. Agad siyang lumayo kay Ginoong Reyes at sumigaw. Senior Vice President. Ano pong nangyari? Paano po nangyari ito? Lumingalinga ang direktor sa mga board members at winagayway ang kanyang kamay. Hindi ko po talaga alam. Hindi ko po inakala na ganyan po pala ang Senior Vice President. Tinitigan ni Ginoong Reyes si Direktor Ramirez nang may paghamak. Ang taong kanina lang ay nagpapakumbaba sa kanya ay nagkanulo ng ganito. Ngunit wala ng oras si Ginoong Reyes para alalahanin iyon. Dahil napagtanto niya na tapos na ang lahat. Nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Ginoong Reyes. Bumagsak siya sa lupa. Dahan-dahang lumapit si Richard kay Ginoong Reyes. At tinitigan siya ng malamig na nakahandusay. Nalinlang mo ako sa pulang tuldok sa aking ilong. Mababa at malamig ang boses ni Richard. Akala mo ako ay isang matandang nawalan ng katinuan. Isang baliw na pinaglalaruan ng pamahiin. Lumapit si Richard at tinitigan ang mga mata ni Ginoong Reyes. Ngunit ang apoy na iyon ay ngayon ay nagiging apoy na susunog sa iyo. Umagos ang luha mula sa mga mata ni Ginoong Reyes, ngunit hindi iyon luha ng pagsisisi. Ito ay pagkabigo ng isang taong nawalan ng lahat. Muling bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang mga prosecutor. Lumapit sila kay Ginoong Reyes na nakahandusay at kinapitan ng posas. Inaresto ka namin sa kasong pagtagas ng corporate secrets at pandaraya. Inilabas si Ginoong Reyes. Ang kanyang likod habang lumalabas sa conference room ay mukhang kawawa. Nagsara ang pinto at bumalik ang katahimikan sa conference room. Naglakad si Richard patungo kay Mang Carding at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay. Minamahal na mga board members. Tiningnan ni Richard ang mga board members at idineklara, ngayong araw, ang nagligtas sa kumpanyang ito ay hindi ang aking mga datos,
Hindi rin ang aking kakayahan sa pagsusuri. Inilagay ni Richard ang kanyang kamay kay Leo. Ang batang ito na kayang basahin ang puso ng tao. At ang security guard na ito na tahimik na pinrotektahan ang aming kumpanya ang nagligtas sa kumpanya ngayong araw. Tumango ang mga board members. Mula ngayong araw, ibabalik ko si Mang Carding bilang security team leader. Hindi lang team leader, kundi ipopromote ko siya bilang head of security. Nanlaki ang mga mata ni Mang Carding. Chairman, kung wala ka, hindi ko sana nakuha ang lahat ng ebidensyang ito. Hindi ko kailanman malilimutan ang iyong kontribusyon. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit si Direktor Ramirez. Wala na ang kanyang balisang ekspresyon kanina at muling nagpakita ng mapagkunwaring ngiti. Team leader, hindi, head of security. Iniabot ni Direktor Ramirez ang kanyang kamay kay Mang Carding. Akala ko na nga po, iba po talaga ang head of security. Tama po ang aking mga mata. Hindi mo aakalain na ito ang taong sumigaw na palayasin si Mang Carding sa lobby ilang araw na ang nakalipas. Ngumiti si Richard nang makita ang eksena. Direktor, hindi ka talaga nagbabago. Hindi alam ng direktor kung papuri ba iyon o pang-iinis, kaya nahihiya siyang ngumiti at umatras. Lumapit si Leo kay Richard at itinuro ang dulo ng ilong ni Richard at masaya siyang ngumiti. Tito, wala na po ang tuldok sa dulo ng ilong niyo. Inangat ni Richard ang kanyang kamay at hinawakan ang dulo ng kanyang ilong. Totoo ba? Opo, ang araw po ay sumikat ng napakaliwanag sa inyong mukha, Tito. Nainit ang sulok ng mata ni Richard. Mahigpit niyang niyakap si Leo. Salamat, Leo. Maraming salamat talaga. Mula sa labas ng bintana ng conference room, pumasok ang sikat ng araw. Ang liwanag na iyon ay mainit na bumalot kina Richard, Leo at Mang Carding. Ang mahabang bagyo ay lumipas na at sa wakas, bumukas ang isang malinaw na langit. Bumalik si Richard sa kanyang opisina ng mag-isa. At tumayo siya sa tabi ng bintana, tinitigan ang skyline. Nang Maynila, lumubog na ang araw. Kumalat ang pulang takipsilim sa pagitan ng mga gusali. Sa isip ni Richard, bumalik ang mga alaala ng 15 taon na ang nakakaraan na parang isang panorama. Noong panahong iyon, si Ginoong Reyes ay isang binata na wala pa sa edad 30. Isang kabataang nagtatrabaho sa isang maliit na accounting firm. Si Richard mismo ang pumili sa kanya at inilagay sa kanyang tabi dahil tila may talento siya. Masipag na nagtrabaho si Ginoong Reyes. Nagtrabaho siya hanggang umaga, isinakripisyo ang kanyang mga weekend at ginawa ang anumang inutos ni Richard. Tinuring siya ni Richard na parang sariling anak. Para kay Richard na walang anak, si Ginoong Reyes marahil ang pinakamalapit sa kanya sa pamilya. Ngunit ang lalaking iyon, ang lalaking kasama niya sa loob ng 15 taon, ay nagkanulo sa kanya. Sumakit ang sulok ng dibdib ni Richard. Mas malaki ang kawalan kaysa sa galit. Wala ba akong kakayahang makilala ang tao? Ano ba ang nakita ko sa loob ng 15 taon? Ngunit agad na napuno ng ibang kaisipan ang lugar na iyon. Si Leo. Kung wala ang batang iyon, hindi sana nangyari ang lahat ng ito ngayong araw. Ang kumpanya ay mapupunta sa kamay ni Ginoong Reyes at siya ay mananatili sa kasaysayan bilang isang baliw na matanda. Isang 10 taong gulang na bata ang nagligtas sa kanyang kumpanya. May bahagyang ngiti ang lumitaw sa labi ni Richard. Mas malaki ang pakiramdam ng kaligtasan na nailigtas ang lahat dahil sa bata kaysa sa sakit ng pagkakanulo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina at may pumasok, si Direktor Ramirez iyon. Yumuko siya ng malalim at nahihiyang lumapit. Iyon ang lalaking nagpupuri kay Ginoong Reyes kanina sa meeting. Pagkatapos ay biglang nagbago ng ugali. Chairman, nahihiyang nagsimulang magsalita si Direktor Ramirez. Patawarin po ninyo ako na hindi ko agad nakita ang tunay na pagkatao ng Senior Vice President na iyon. Hindi ko po talaga inakala na ganoon kasama ang taong iyon. Hindi sumagot si Richard habang nakatingin sa labas ng bintana. Mas malalim na yumuko ang direktor. Mula ngayon po, tanging kayo lang po ang titingnan ko at gagawin ang lahat ng tapat. Hindi na po mangyayari ulit ang ganoong bagay. Direktor, malamig na pinutol ni Richard ang mga salita. Nagulat ang direktor at nag-angat ng mukha. Dahan-dahang humarap si Richard. Malamig ang kanyang tingin. Ikaw,
nagpuri kay Ginoong Reyes, nagpuri sa akin, at kung may lilitaw na iba, pupurihin mo rin sila. Namutla ang mukha ng direktor. Hindi po, Chairman, ako po ay. Winagayway ni Richard ang kanyang kamay. Tama na. May gusto akong sabihin sa iyo. Nakatitig ang direktor kay Richard ng may tensyon. Mula ngayon, matuto ka ng maayos kay Head of Security Mang Carding. Nagpakita ng pagkalito ang direktor. Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng protektahan ang isang tao. Muling hinarap ni Richard ang kanyang mukha sa labas ng bintana. Umalis ka na. Nawalan ng salita ang direktor. Yumuko siya at lumabas ng opisina. Nagsara ang pinto at muling naiwan si Richard ng mag-isa. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang lumang gintong medalyon. Ang medalyon na naglalaman ng litrato ng kanyang asawa. Mahal, nagawa ko. Maliit na bulong ni Richard. Marahil, ang batang ito na si Leo ay ang ipinadala mo sa akin. Mula sa labas ng bintana, nawala ang huling sikat ng takip silim. Basang-basa ang sulok ng mata ni Richard. Makalipas ang 3 araw. Sa lobby ng Global Tech Philippines Headquarters, nagkasabay na pumasok sina Mang Carding at Leo sa pangunahing entrada. Nakasuot si Mang Carding ng maayos na suit. Siya na ilang araw pa lang ang nakakaraan ay nakasuot ng uniforme ng security guard, ngayon ay maayos na nakasuot ng suit. Mahigpit na hawak ni Leo ang kamay ng kanyang ama. Ang kanyang hitsura na nakasuot ng maayos na puting shirt at itim na pantalon ay mukhang matanda. Sa sandaling pumasok sila sa lobby, may nangyaring nakakagulat. Ang mga empleyado sa lobby ay isa-isang tumayo at nagsimula silang pumalakpak kina Mang Carding at Leo. Palakpak, palakpak, palakpak! Umalingaw-ngaw sa buong lobby ang tunog ng palakpak. Nagulat si Mang Carding at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dahil ilang araw lang ang nakakaraan, dito siya muntik ng hawakan sa kwelyo, kinuha ang kanyang nameplate at pinalabas. Ngunit ngayon, lahat ng tao ay pumapalakpak habang tinatanggap siya. Congratulations, Head of Security. Ang galing niyo po. Naglipa na ang mga pagbati mula sa iba't ibang direksyon. Hawak pa rin ni Leo ang kamay ng kanyang ama habang lumilinga-linga sa paligid. Puno ng kagalakan ang kanyang malinaw na mga mata. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto ng elevator at lumitaw si Richard. Siya mismo ang bumaba sa lobby. Masayang ngumiti si Richard at lumapit kina Mang Carding at Leo. At mahigpit niyang hinawakan ang maliit na kamay ni Leo. Leo, tara na, mainit na sinabi ni Richard. Pagkaraan ng ilang sandali, ginanap ang board meeting. Hindi na ito mabigat na kapaligiran. Sa halip, ito ay isang masayang kapaligiran. Tiningnan ni Richard ang mga board members at binuksan ang kanyang bibig. Ngayon, mayroon akong opisyal na gustong ipahayag sa inyo. Nakikinig ang mga board members. Tinitigan ni Richard si Leo. Leo, lumapit ka dito. Lumapit si Leo kay Richard. Inupo ni Richard si Leo sa kanyang tuhod at sinabi sa mga board members. May ipinangako ako sa batang ito. Bibigyan ko siya ng 100 milyong piso. Nagulantang ang mga board members. Si Richard Holt ay hindi isang taong sumisira ng pangako. Matatag na sinabi ni Richard. Ngayong araw, idineklara ko rito ang pagtatatag ng liwanag ng Kinabukasan Educational Foundation. Nagulantang ang conference room. Magdodonate ako ng 1 bilyong piso sa foundation na iyon at magiging isang matatag na pader ako upang ang batang ito ay maging liwanag na magbibigay ilaw sa kinabukasan. Hinaplos ni Richard ang ulo ni Leo. Ang 1 bilyong piso na ito ay simula pa lang. Ang foundation na ito ay magiging isang pader na poprotekta sa mga bata na may kakaibang mga mata tulad ni Leo. Hindi napigilan ni Mang Carding ang kanyang mga luha. Liwanag ng Kinabukasan Educational Foundation. Isang foundation para sa kanyang anak, 1 bilyong piso, isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay at malalim na yumuko kay Richard. Chairman, salamat po. Maraming salamat po talaga. Bumaba rin si Leo mula sa tuhod ni Richard at yumuko. Salamat po. Marahang pinahid ni Richard ang balikat ni Leo. Ako ang dapat magpasalamat, Leo. Pagkatapos ng lahat ng seremonya, dinala ni Richard sina Mang Carding at Leo sa labas ng gusali. Sa harap ng pangunahing entrada, naghihintay ang private car ni Richard.
Ang direktor ay sumusunod din, lumilibot sa paligid. Tila may gusto siyang sabihin, lumilibot siya sa paligid ni Richard. Bago pumasok si Richard sa kotse, bigla siyang lumingon kay Leo. Leo, opo, Tito? Mapaglaro na tanong ni Richard. Nakita mo ang mga traitor sa aking mukha at nakita mo rin ang kinabukasan, di ba? Opo. Kung ganoon, lumapit si Richard at tinapat ang kanyang tingin kay Leo. Kumusta naman ang kinabukasan mo? Anong klaseng matanda ka sa hinaharap? Nag-isip si Leo ng bahagya at lumapit kay Richard. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga nito at napakahina niyang bumulong. Nanlaki ang mga mata ni Richard at sa huli, malakas siyang tumawa. Wow! Totoo ba? Niyakap ni Richard ang kanyang tiyan sa pagtawa. Napakasayang balita iyon. Nagtataka ang mukha ni Mang Carding na nasa tabi niya. Leo, anong sinabi mo? Nagsiyasat din ang direktor. Ano po ang sinabi niya? Ako rin po, medyo. Ngunit si Leo ay ngumiti lang. Hindi rin mapigilan ni Richard ang kanyang tawa. Sikreto iyon, mapaglarong sinabi ni Leo. Hinaplos ni Richard ang ulo ni Leo. Tama, gawin nating sikreto. Sikreto natin lang, ikaw at ako. Umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga gusali ang tawa nilang dalawa. Mainit na umaagos ang sikat ng araw ng hapon. Ang magagarang high-rise buildings ng Makati ay nagniningning sa liwanag na iyon. Lumipas na ang mahabang bagyo at nagsimula na ang bagong pag-asa. Matapos umalingaw-ngaw ang tawanan sa pagitan ng mga gusali sa araw na iyon, lumipas ang panahon na parang pana, makalipas ang 10 taon. Sa New York, Manhattan, nakatayo ng maringal ang Global Tech Headquarters sa pagitan ng mga skyscrapers na tila umaabot sa langit. Mula sa salaming bintana ng chairman's office, sa top floor ng gusaling iyon, makikita ang skyline ng New York. Malayo ang Statue of Liberty at nagniningning ang sikat ng araw ng hapon sa Hudson River. Nakatayo sa tabi ng bintana si Chairman Richard Holt na halos 100 taong gulang na. Mas dumami ang kanyang puting buhok at mas lumalim ang kanyang mga kulubot. Ngunit ang kanyang tingin lang ang nanatiling malinaw at malalim tulad ng 10 taon na ang nakakaraan. Tinitigan ni Richard ang labas ng bintana habang inaalala ang mga lumang alaala. Tok, tok. Narinig ang katok. Lumingon si Richard. Pumasok ka. Bumukas ang pinto ng chairman's office at pumasok ang isang binata. Maayos na inayos ang kanyang itim na buhok, kaswal ngunit maayos ang kanyang suit at matatag ang kanyang balikat at tuwid ang kanyang tindig. Ngunit ang pinakanakakakuha ng pansin ay ang kanyang malinaw na mga mata. Isang malalim at malinaw na mata na hindi nagbabago kahit 10 taon na ang lumipas. Si Leo iyon, na ngayon ay 20 taong gulang na. Chairman, ipinatawag niyo po ba ako? Ngumiti si Leo habang nagtatanong. Nagbago rin ang kanyang boses. Sa halip na ang malinaw at matinis na boses 10 taon na ang nakakaraan, ito ay isang malalim at kalmadong boses ng binata. Lumapad ang maliwanag ng ngiti sa mukha ni Richard. Leo, mabuti at dumating ka. Kinawayan ni Richard ang kanyang kamay. Lumapit si Leo at tumayo sa tabi ni Richard. Si Leo, na lumaki sa buong suporta ni Richard, ay kasalukuyang nag-aaral ng psychology sa isang universidad sa New York at isang exchange student. Dahil malapit lang siya, kung walang klase, binibisita niya si Richard at nagkakasama sila. Nag-aaral din siya ng mga trabaho ng foundation sa pagitan ng kanyang mga gawain. Ngayon, si Leo ang pinakapinagkakatiwalaan ni Richard. Plano niyang opisyal na sumali sa foundation pagkatapos ng kanyang pagtatapos at magtrabaho sa tabi ni Richard. Tapos na ba ang klase mo ngayong araw? Opo, natapos po kaninang umaga. Kaya agad po akong pumunta dito. Mabuti iyon. Nagpakita ng kasiyahan si Richard. Ang liwanag ng Kinabukasan Educational Foundation ay lumaki ng husto sa loob ng 10 taon. Ang foundation na nagsimula sa 1 bilyong piso ay ngayon ay naging isang malaking foundation na may daan-daang milyong dolyares na assets. Ito ay isang foundation na sumusuporta sa mga bata na may espesyal na talento tulad ni Leo. Mga bata na hindi nawawalan ng pangarap kahit sa mahirap na kalagayan. Tinitigan ni Richard ang labas ng bintana habang sinasabi, Leo,
Opo, Chairman. Naaalala mo ba ang araw na iyon? 10 taon na ang nakakaraan? Tumango si Leo. Oo naman po. Paano ko po makakalimutan? Bahagyang natawa si Richard. Naaalala mo ba ang salita na ibinulong mo sa aking tenga sa araw na iyon? Ano ang sinabi mo nang tanungin ko kung anong klaseng matanda ka sa hinaharap? Tumawa rin si Leo. Naaalala niyo pa po ba iyon? Oo naman. Gaano kalakas ako tumawa nang marinig ko ang salitang iyon? Tinitigan ni Richard si Leo. Maari mo bang ulitin? Ano ang sinabi mo noon? Saglit na binalikan ni Leo ang kanyang alaala, 10 taon na ang nakakaraan. Sa harap ng gusali sa Maynila, sa mainit na sikat ng araw ng hapong iyon, ang salita na ibinulong niya sa tenga ni Richard noong siya ay 10 taong gulang. Sa hinaharap po, gusto kong maging tulad niyo, Tito, na nakasuot ng magandang suit at tumutulong sa mga nahihirapan sa tabi niyo. Nakikinig si Richard. Gusto ko po maging totoo ninyong kaibigan, Tito. Nainit ang sulok ng mata ni Richard. Oo, ganoon ang sinabi ni Leo sa araw na iyon. Hindi niya sinabi na gusto niya ng pera o kapangyarihan o maging sikat. Sinabi lang niya na gusto niyang maging totoo niyang kaibigan. Sa harap ng isang pandaigdigang korporasyon na may $1 billion na ari-arian, ang sinabi ng 10 taong gulang na bata ay kaibigan lang. Dahil sa kanyang pagiging inosente, natawa si Richard. At kasabay nito, may mainit na bagay ang bumalik mula sa sulok ng kanyang dibdib. Tama? Nanginginig ang boses ni Richard. Sa araw na iyon, hinawakan ko ang iyong kamay at sumumpa. Kung maging totoo tayong magkaibigan, poprotektahan ko ang iyong landas sa buong buhay ko. Tumango si Leo. Ginawa niyo po ang pangako na iyon, Chairman. Pinag-aral niyo po ako, pinalawak niyo po ang aking mga pangarap at ngayon ay pinapayagan niyo po akong matuto sa tabi niyo. Hindi lang ikaw ang tumupad sa pangako. Inilagay ni Richard ang kanyang kamay sa balikat ni Leo. Ikaw din ay tumutupad sa pangako. Sa kabila ng abalang buhay mo sa eskwelahan, binibisita mo ako. Hindi mo ako hinayaang mag-isa. Nanunubig din ang mga mata ni Leo. Hinawakan ni Richard ang kamay ni Leo. 10 taon na ang nakakaraan sa isang makipot na silid sa lumang siksikang eskinita. Leo, kumusta na ang mukha ko ngayon? Tanong ni Richard. Tulad ng 10 taon na ang nakakaraan, nakikita mo ba ang mga traidor? Nakikita mo ba ang mga magnanakaw? Dahan-dahang sinuri ni Leo ang mukha ni Richard na puno ng kulubot, ang mukha ng isang matanda na halos 80 taong gulang na, malalim na kulubot at puting buhok. Ngunit ang nilalaman sa loob nito ay ganap na naiiba. Chairman, mainit na sinabi ni Leo, ang kapalaran ay hindi ipinanganak kasama natin. Nakikinig si Richard. Ang kabutihan na iyong itinanim sa loob ng 10 taon ay nagpabago sa iyong kapalaran, Chairman. Hindi ba't nakatulong ka sa libu-libong bata sa pamamagitan ng foundation? Hindi ba't inabot mo ang iyong kamay sa mga nahihirapan? Mahigpit na hinawakan ni Leo ang kamay ni Richard. Ang mukha po ng chairman ay parang mukha ng isang santo. Totoo ba? Umagos ang luha mula sa mga mata ni Richard. Mas nakakatakot kaysa sa kapalaran na ipinanganak ay ang mga kasalanan na naipon ng isang tao sa buong buhay niya. Araw-araw ko po itong natutunan habang tinitignan ang mukha ng chairman. Walang masabi si Richard. Niyakap lang niya ng mahigpit si Leo. Mahabang oras ang lumipas. Walang salita. Niyakap nila ang isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, lumayo si Richard at nagtanong, "Narinig mo ba ang balita sa Pilipinas? Kumusta ang tatay mo?" Lumapad ang maliwanag ng ngiti sa mukha ni Leo. Ang tatay ko po. Malakas po siya. Nagretiro po siya bilang security consultant noong nakaraang taon. Ngayon po, busy po siya sa pag-aalaga ng mga apo habang nakatira sa kuya ko. Ganoon ba? Mabuti iyon. Saka, tumawa si Leo. Yung direktor po, di ba? Sinasabi po na pumupunta pa rin po siya sa tatay ko para magpuri habang umiinom ng maraming alak. Tumawa rin si Richard. Ganoon pa rin ang direktor na iyon. Opo. Sabi po ng tatay ko, malaki na po ang pinagbago niya ngayon. Nagpupuri pa rin po siya, pero dahan-dahan na po siyang natututo kung paano makipag-ugnayan sa mga tao ng may puso. Wow, ganoon ba? Umiling si Richard habang tumatawa. Nagbabago talaga ang tao. Sabi nga, kahit ang ilog ay nagbabago ng daloy pagkalipas ng 10 taon,
Nagkasabay silang tumayo sa tabi ng bintana. Pula ang langit sa New York, lumubog na ang araw. Kumalat ang pulang takip silim sa pagitan ng mga skyscrapers. Chairman, tahimik na sinabi ni Leo. Opo, ang kapalaran po ay bakas lang na iniiwan ng puso sa mukha. Kung mamumuhay po kayo ng may mabuting puso, magiging mabuti po ang kapalaran nyo. Kung mamumuhay po kayo ng may masamang puso, magiging masama po ang kapalaran nyo. Hindi po mahalaga ang ipinanganak kasama natin. Ang mahalaga po ay kung paano tayo mamumuhay. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Richard. Patuloy po tayong gagamit ng magandang puso at sabay po tayong tatanda na may pinakamaliwanag na mukha sa mundo. Muling lumabas ang luha sa sulok ng mata ni Richard. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kaligayahan. O, gawin natin iyon. Mahigpit na hinawakan ni Richard ang kamay ni Leo. Sabay tayong tatanda. Umalingaw-ngaw sa chairman's office ang tawa nilang dalawa. Sa labas ng bintana, mas lalong lumalim ang takip silim sa New York. Ang pulang liwanag ay nagpinta sa buong mundo. 10 taon na ang nakakaraan. 2 tao ang nagkita sa isang lumang siksikang eskinita sa Maynila. Ang chairman ng isang pandaigdigang korporasyon at isang 10 taong gulang na bata. Magkaiba sila ng edad, nasyonalidad at posisyon. Ngunit ngayon, sila ay magkakaugnay ng pinakamalalim na ugnayan sa mundo. Ang pagkikita ng batang may malinaw na mga mata at ng higante na nakakita sa bata, hindi ito aksidente, kundi kapalaran. At ang kapalaran na iyon ay magiging isang magandang alamat at magpapatuloy magpakailanman. Ang pulang takip silim sa New York ay mainit na bumalot sa kanilang dalawa. Kung ang kwento ngayong araw ay nagbigay ng maliit na dating sa iyong puso, mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel na ito upang patuloy kaming makapagbigay ng mga kwento na magbibigay ng kapayapaan sa iyong pang-araw-araw na buhay. At mangyaring mag-iwan ng mainit na salita para sa mga bida ng kwento sa komento. Laging sumusuporta sa iyong araw.